Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa channel na Kwentong Tala. Ano kaya ang mangyayari kung ang asawa at biyenan mo ay biglang mawala ng walang paramdam sa loob ng isang linggo? Pero bigla na lang nag-update ng Facebook story ang biyenan mo at makikita doon na ipinagdiriwang pala nila ang kasal ng asawa mo sa ibang babae. Napakasakit, hindi ba? Lalo na nang mabasa mo ang caption na nakasulat. Nararapat lamang sa iyo ang lahat ng ito. Pero teka lang. Huwag muna kayong magpadala sa emosyon. Mag-ingat sa mga salitang iyan dahil minsan, ang karma ay dumarating ng mas mabilis at mas malupit kaysa sa inaasahan nila. Ang wakas ng kwentong ito ay tiyak na magpapanganga sa inyo dahil sa matinding plot twist. Bago tayo pumasok sa mainit na dramang ito, patuloy ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa like at subscribe button ngayon din. Huwag kalimutang mag-attendance sa comment section. Isulat ang inyong pangalan, probinsya o lungsod, at itype ang salitang present. Gusto kong malaman kung saan-saang lupalop nagmula ang mga kaibigan ng Kwentong Tala na handang makinig sa kapana-panabik na kwento natin ngayon. Kung handa na kayong ikabit ang seatbelt ng inyong mga emosyon, umpisahan na natin ang kwento. 2:00 na ng madaling araw ayon sa orasan sa dingding, ngunit hindi pa rin maidlip si Carmela. Patuloy ang kanyang pabalik-balik na paglakad sa malawak at tahimik nilang sala. 7 araw na. 7 araw na walang balita, 7 araw na walang paramdam, at 7 araw ng nakakasakal na pag-aalala. Nagpaalam ang kanyang asawang si Dante at ang biyenan niyang si Nanay Lucila, 1 linggo na ang nakalipas. Mayroon daw silang kailangang asikasuhin ng madalian tungkol sa isang lupang mana sa probinsya ng Batangas, sa mismong bayan ni Nanay Lucila. Gusto sanang sumama ni Carmela, ngunit pinigilan siya ni Dante dahil nakakapagod at nakakainip daw ang biyahe. Bilang masunuring asawa, pumayag si Carmela at pinabaunan pa sila ng malaking halaga at mga panalangin para sa kanilang kaligtasan. Ngunit pagsapit ng 2 araw, parehong nakapatay ang kanilang mga cellphone. Panginoon, iligtas niyo po si Dante at si Nanay. Bulong ni Carmela habang nanginginig ang boses. Ang mga nakakakilabot na senaryo tulad ng aksidente sa sasakyan, holdapan, o anumang sakuna sa madilim na kalsada ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Tumawag na si Carmela sa ilang kamag-anak sa probinsya, ngunit wala siyang napala, walang nakakita kahit anino ni Dante o ni Nanay Lucila. Napaupo nang nanlalambot si Carmela sa kulay kremang leather sofa. Ang marangyang bahay na ito na may 2 palapag ay tila naging isang masukal na kuweba dahil sa kanilang pagkawala. Tinitigan niya ang madilim na screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng glass table, umaasang may papasok na kahit isang notification. Kahit para lang sabihin na humihinga pa sila, parang awa mo na mahal. Magparamdam naman kayo kahit kaunti, daing niya habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ting! Ang tunog ng notification mula sa messenger ay bumasag sa katahimikan ng gabi, na parang kulog sa gitna ng sikat ng araw. Mabilis na tumibok ang puso ni Carmela. Halos lumundag palabas sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang cellphone ng napakabilis. Matinding nanginginig ang kanyang mga kamay. Notification iyon mula sa account ni Nanay Lucila. Salamat sa Diyos, online si Nanay. Salamat po Panginoon. Bulalas ni Carmela habang nangingilid ang mga luha dahil sa labis na ginhawa. Umalingaw-ngaw ang pasasalamat sa kanyang dibdib. Nagmamadali niyang binuksan ang app na iyon. Handa na ang kanyang mga hinlalaki para mag-type ng mahabang mensahe upang kumustahin sila at tanungin kung bakit sila naglahong parang bula. Ngunit nanigas ang mga daliri ni Carmela sa ere. Hindi ito isang pribadong mensahe para sa kanya, kundi isang update sa Facebook story. May kakaibang kaba na biglang gumapang sa puso ni Carmela. Bakit nag-update muna ng story bago sagutin ang 12 ng mensahe at missed calls niya? Habang pigil ang hininga, pinindot ni Carmela ang bilog sa profile picture ni Nanay Lucila. Bumukas ang story at sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Carmela at bumagsak sa kanyang ulo. Hindi iyon larawan ng tanawin sa probinsya. Hindi larawan ng simpleng pananghalian sa isang karinderya sa tabi ng kalsada, at hindi ring larawan ng pagod nilang pag-aasikaso sa kaso ng lupa. Isa itong larawan ng isang engranding piging. Sa maliwanag na screen ng cellphone, bumungad ang mukha ni Dante. Ang asawa niyang labis niyang pinag-alala, ang asawang iniiyakan niya gabi-gabi sa kanyang mga panalangin, ay buong kisig na nakatayo suot, ang isang mamahaling barong Tagalog. Isang kuwintas na gawa sa sariwang sampagita, ang nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang ngiti ay napakalawak, mas malawak at mas masaya kaysa sa anumang ngiting ibinigay niya kay Carmela sa loob ng 2 taon nilang pagsasama.
Sa kanyang tabi, nakakapit ng mahigpit sa braso ni Dante, na tila naglalambing, ay isang magandang nakababatang babae. Ang kanyang kumikinang na wedding gown ay nasisinagan ng mga ilaw. Makapal ang makeup sa kanyang mukha at nakatingin siya sa kamera na may mapagmataas na ngiti ng isang panalo. Pinaningkitan ni Carmela ang kanyang mga mata. Nanikip ang kanyang dibdib. Kilala niya ito. Siya si Danica, ang dating katrabaho ni Dante na minsan nang ipinakilala sa kanya ng mabilisan. Ngunit noon, isinumpa ni Dante na ang babaeng iyon ay isa lamang ordinaryong kaibigan na hindi dapat pagselosan. At sa kabilang gilid ng mga bagong kasal ay nakatayo si Nanay Lucila, ang biyenan na buong buhay na sinusuportahan ni Carmela sa lahat ng gastusin. Mula sa kanyang mga maintenance na gamot hanggang sa mga damit na ginagamit niya araw-araw. Sa larawang iyon, nakasuot si Nanay Lucila ng isang napakarangyang Filipiniana gown na kulay ginto, nakapusod ng mataas ang buhok na may mga palamuting perlas at may mga kumikinang na diamanting alahas sa leeg at pulso. Ang kanyang kulubot na mukha ay nakangisi ng buong galak, nakahawak sa balikat ni Dante na may umaapaw na pagmamalaki. Bumaba ang tingin ni Carmela sa tekstong nakasulat sa ibaba ng larawan. Ang caption na isinulat ni Nanay Lucila ay tila isang kinalawang na patalim na tumarak ng direkta sa puso ni Carmela, pinaikot-ikot ito hanggang sa madurog. Maligayang kasal, mahal kong anak. Nararapat lamang sa iyo ang lahat ng ito. Sa wakas nagkaroon ka rin ng asawang kaantas mo, maganda, at may klase. Nanigas si Carmela. Ang mga luhang kanina ay pumatak, dahil sa pag-aalala ay biglang natuyo. Napalitan ito ng matinding panlalamig na gumapang mula sa dulo ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Kasal? Mahina niyang bulong. Tila naging banyaga at garalgal ang sarili niyang boses sa kanyang pandinig. Si Dante? Nagpakasal ulit? Sa loob ng isang linggong ito, nagpakasal kayo? Nanginginig ng matindi ang kamay ni Carmela, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na huwag ibato ang cellphone. In-zoom in niya ang larawan. Sinuri niya ang bawat detalye gamit ang talas ng mata ng isang nasugatang agila. Hindi ito isang lihim na kasal sa huwes na ginawa ng patago sa isang maliit na apartment. Isa itong malaking pagdiriwang. Ipinapakita sa background ng larawan ang isang marangyang ballroom ng isang 5-star hotel. Makikita ang mga naglalakihang crystal chandelier na nakasabit sa kisame. Punong-puno ng mga imported na sariwang bulaklak ang paligid na lumilikha ng isang napakamahal na romantikong atmosfera. Ang mga upuan ng mga bisita ay nababalutan ng pinakamataas na kalidad ng telang satin. Ang matalinong utak ni Carmela ay nagsimulang gumana sa gitna ng bagyo ng kanyang sakit. Ang ganitong karangyang piging ay tiyak na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Saan kumuha si Dante ng ganoon kalaking pera? Ang sweldo ni Dante bilang isang ordinaryong admin staff ay madalas na uubos sa kalagitnaan pa lang ng buwan para lamang sa kanyang personal na luho. Wala ring pension fund si Nanay Lucila. Sa buong panahong ito, ang lahat ng pangangailangan sa bahay, hulog sa sasakyan, pagpapagawa ng bahay, at maging ang allowance ni Nanay Lucila ay 70% nanggagaling sa kita ni Carmela na mayroong matagumpay na catering business at mga pinapaupahang apartment. Sabi mo wala kang pera para patingnan ang sasakyan natin noong isang buwan, Dante? Bulong ni Carmela. Matulis ang kanyang tingin sa nakangiting mukha ni Dante sa screen ng cellphone. Tila nais niya itong butasin. Sabi mo may sakit si nanay at kailangan ng dagdag na pambayad sa ospital. Iyon pala, inipon ninyo ang pera para dito, para pagtaksilan ako sa pamamagitan ng isang magarbong pista. Ang pag-aalalang nagpahirap sa kanya sa loob ng 7 araw ay naglaho ng walang bakas. Ang awa para sa asawa at biyena na inakala niyang nasa panganib ay napalitan ng nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Hindi sila nawawala. Nagpapakasaya sila sa ibabaw ng pagdurusa ni Carmela. Sinasadya nilang patayin ang kanilang mga cellphone para hindi sila maabala ng asawa nilang ginawa nilang walking ATM habang nag-e-enjoy sila sa masayang sandali kasama ang ibang babae. Tinitigan muli ni Carmela ang pangungusap ni Nanay Lucila. Nararapat lamang sa iyo ang lahat ng ito. Isang mapaklang ngiti ang unti-unting gumuhit sa maputlang labi ni Carmela. Hindi siya nagbasag ng mga kagamitan. Hindi siya sumigaw ng histerikal para gisingin ang mga kapitbahay. Masyadong may klase si Carmela para ibaba ang sarili niya sa ganoong level. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang mga baga ng bagong lakas na nagmula sa sakit. Tama ka, nanay, mahinang sabi ni Carmela. Malamig ang kanyang tinging tumatagos sa screen, tila direktang nakikipag-usap kay Nanay Lucila.
Nararapat nga kay Dante ang lahat ng ito. At nararapat din ninyong lahat na makuha ang anihin ng mga itinanim ninyo. Gamit ang mga daliri ngayon ay matatag na, pinindot ni Carmela ang screenshot button. 1, 2 beses. Maayos niyang itinago ang ebidensya ng kataksilang iyon. Ngayong gabi, baka ito na ang huling pagkakataon na tutulo ang kanyang mga luha para sa lalaking nagngangalang Dante. Ngunit bukas ang araw na titigil na si Carmela sa pagiging isang tanga at masunuring asawa. Tumayo si Carmela mula sa sofa, marahang naglakad papunta sa malaking bintana na nakaharap sa madilim na bakuran. Tahimik ang marangyang bahay na ito, ngunit sa loob ng utak ni Carmela, nagsisimula na siyang bumuo ng mga bagong plano. Hindi niya hahayaang umuwi sila at makita siyang wasak na wasak. Hindi. Pag-uwi nila, hindi nila dadatnan si Carmela na umiiyak sa sulok ng kwarto. Dadatnan nila ang isang sorpresang mas malaki pa kaysa sa isang simpleng Facebook story. Nagsimula nang sumilip ang araw sa pagitan ng mga kurtina. Ngunit ang init nito ay hindi kayang tunawin ang panlalamig sa puso ni Carmela. Nakaupo pa rin siya sa parehong pwesto, nakatitig sa screen ng cellphone na ngayon ay 10% na lamang ang baterya. Nakadisplay pa rin doon ang larawan ng kasalan. Nagsisilbing piping saksi kung gaano siya naging katanga dahil masyado siyang nagtiwala. Ibinaba ni Carmela ang kanyang cellphone sa mesa. Hindi siya umiyak na parang babae sa teleserye na kalolokohan lang ng asawa. Sa halip, ang kanyang utak negosyante na sanay humarap sa mga biglaang krisis ay kinuha ang kontrol sa kanyang emosyon. Nagsimulang magkalkula si Carmela. Piging sa Grand Royal Hotel, mga imported na bulaklak para sa dekorasyon, designer gown, at mga diamanteng alahas na suot ng biyenan niya. Bulong ni Carmela habang tinatapik-tapik ng kanyang daliri ang glass table. Tiyak na aabot ng milyon-milyong piso ang kabuuang gastos. Imposibleng may ganoong kalaking cash si Dante. Nakulimlim ang mukha ni Carmela. Ang joint account nga nila ay nasimot na noong nakaraang buwan dahil sa idinahilan nitong pagpapagawa ng bahay ng isang kamag-anak na inimbento lang pala nito. Kumunot ang noo ni Carmela. Kung hindi cash, saan galing ang pera? Online lending app? Imposibleng makautang ng ganoon kalaki sa ganoon kaikling panahon. Utang sa mga kaibigan. Halos lahat ng kaibigan ni Dante ay sakto lang ang kinikita. Biglang may isang nakakakilabot na hinala ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis na tumibok ang puso ni Carmela, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa masamang kutob tungkol sa mga ari-ari ang matagal na niyang pinangangalagaan. Tumayo si Carmela. Matatag ang kanyang mga hakbang, papunta sa study room ni Dante sa ground floor. Ang kwartong iyon ay karaniwang bawal pasukin ni Carmela. Laging idinadahilan ni Dante na iyon ang lugar niya para humanap ng inspirasyon at asikasuhin ang mga komplikadong trabaho sa opisina kaya hindi siya pwedeng abalahin. Kahit na si Carmela. Dati, iginagalang ni Carmela ang privacy na iyon bilang pagsuporta ng isang mabuting asawa. Pero ngayong araw, wala nang bisa ang salitang privacy. Nakalock ang pinto. Siyempre, hindi nawalan ng diskarte si Carmela. Pumunta siya sa kusina, kinuha ang toolbox, at bumalik na may dalang flat screwdriver. Gamit ang kasanayang natutunan niya sa internet noong minsan na-stuck ang doorknob sa banyo, sinubukan niyang kalasin ang hawakan ng pinto. Hindi nagtagal, narinig ang isang click. Bumukas ang pinto. At agad na sumalpok sa ilong ni Carmela ang amoy ng sigarilyo at kulob na hangin. Magulo ang kwarto, nagkalat ang mga papel sa mesa. At puno ng mga upos ng sigarilyo ang ashtray na hindi na itapon. Ngunit ang mga mata ni Carmela ay agad na natuon sa isang bagay sa sulok ng kwarto. Isang maliit na steel safe na nakabaon sa dingding, nakatago sa likod ng isang murang abstract painting. Iyon ang lugar kung saan itinatago ni Dante ang mga mahahalagang dokumento, kasama na ang mga papeles ng pamilya. Alam ni Carmela ang combination code. Ang petsa ng kanilang anibersaryo. Nakakainsulto na ginagamit pa rin ni Dante ang petsang iyon habang kakatapos lang niyang ipagdiwang ang bago niyang kasal kasama ang ibang babae. Mabilis na pinindot ng mga daliri ni Carmela ang mga numero. Bip bip bip! Naging berde ang indicator light. Bumukas ang pinto ng safe. Pigil ang hininga ni Carmela nang magsimula siyang suriin ang mga nilalaman nito. May ilang folder ng insurance, birth certificate, at ang kanilang marriage certificate na ngayon ay parang gusto na niyang sunugin. Ngunit kinapa ng kamay ni Carmela ang pinakalikurang bahagi, ang lugar kung saan dapat nakalagay ang isang makapal na kulay asul na folder. Walang laman. Inilabas ni Carmela ang lahat ng laman ng safe, ibinagsak sa sahig,
At muling naghalungkat ng natataranta. Wala, hindi naroroon ang asul na folder. Ang folder na iyon ay naglalaman ng Transfer Certificate of Title ng marangyang bahay na tinitirhan nila ngayon. Sa totoo lang, ayon sa batas, ang orihinal na lupa at lumang bahay dito ay pamana mula sa mga magulang ni Dante. Ngunit nang sila ay ikasal, ang orihinal na estruktura ay luma na at halos gumuho na. Si Carmela ang naglabas ng kanyang sariling ipon na umabot ng milyon-milyong piso para gibain ang lumang bahay at ipatayo ang napakagandang 2 palapag na palasyong ito. Si Carmela rin ang bumili ng lahat ng appliances at kasangkapan sa loob nito. Ang usapan nila noon, ang bahay na ito ay pag-aari nilang dalawa para sa kinabukasan ng kanilang mga magiging anak. Bagamat laging ipinagpapaliban ni Dante ang paglilipat ng pangalan sa titulo upang isama ang pangalan nilang dalawa dahil daw sa nakakapagod na proseso. Dante, nanggigigil na sabi ni Carmela, nakakuyom ang kanyang mga kamay hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Huwag mong sabihing ikaw. Lalong lumakas ang kanyang hinala. Siguradong dala ni Dante ang titulo. At ang tanging dahilan kung bakit dadalhin ng isang tao ang orihinal na titulo ng lupa kapag umaalis ng ilang araw ng walang paalam ay para isang ito. Nakaramdam ng pagduwal si Carmela. Ang bahay na ito ay katas ng kanyang pawis. Paano nakaya ni Dante at ni Nanay Lucila na isugal ang bubong na nagsisilbing silungan nila para lang sa isang magarbong piging upang magpasikat sa kabit na iyon? Kailangang kumpirmahin ni Carmela ang kanyang hinala. Hindi siya pwedeng kumilos nang padalos-dalos base lamang sa akala. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Naalala niya si Liesel, ang matalik niyang kaibigan noong kolehiyo, na ngayon ay isang branch manager sa isa sa mga sikat na pribadong bangko sa Metro Manila. Ilang beses nang nagyabang si Dante na gusto niyang mag-apply ng business loan sa bangkong pinagtatrabahuhan ni Liesel. Bagamat lagi itong nare-reject dahil sa pangit na credit history ni Dante. Muling kinuha ni Carmela ang kanyang cellphone. 8:00 na ng umaga, siguradong gising na si Liesel. 3 beses na tumunog ang telepono bago sumagot ang masayang boses ni Liesel sa kabilang linya. Hello madam, himala at napatawag ka ng maaga. Manlilibre ka ba ng breakfast? Biro ni Liesel. Sinubukan ni Carmela na ayusin ang kanyang paghinga para magmukhang normal ang kanyang boses. Ngunit ang panginginig ng galit sa kanyang tinig ay mahirap itago. Besh, kailangan ko ng tulong mo. Mahalaga at madalian. Tungkol ito kay Dante. Natahimik saglit sa kabilang linya at biglang naging seryoso ang boses ni Liesel. Anong nangyari sa asawa mo, Carmela? May problema ba? Nawawala si Dante at ang biyenan ko sa loob ng 1 linggo. Pero kagabi, nalaman kong nagpakasal pala ulit siya sa ibang probinsya. Isang napakalaking kasal, besh. Napakagara, mabilis at diretsahang paliwanag ni Carmela. Ano? Nababaliw na ba siya? Ang kapal ng mukha, sigaw ni Liesel sa gulat. Itabi mo muna ang galit mo, besh. Kailangan kong may ipacheck sa iyo. Nawawala ang titulo ng bahay namin sa safe. Duda ko. Isinangla iyon ni Dante. May access ka naman sa SISA at credit record sa mga network ng bangko, di ba? Tulungan mo akong alamin kung ang pangalang Dante Makalintal ay nag-apply ng malaking loan nitong mga nakaraang buwan. Diyos ko, Carmela, kapag isinangla niya talaga ang titulong iyon, nag-aalalang sabi ni Liesel. Sige, ipadala mo sa akin ang buong detalye ni Dante ngayon din. Susubukan kong i-check sa system at kukontakin ko ang mga kaibigan ko sa asosasyon ng mga bangko. Bigyan mo ako ng 1 oras. Salamat. Hihintayin ko ang balita mo. Binaba ni Carmela ang telepono. Ang 1 oras na iyon ay tila naging 1 siglo para kay Carmela. Ginugol niya ang oras sa pag-ikot sa buong bahay. Hinawakan niya ang mga marmol na pader ng sala. Hinaplos ang velvet sofa na ipinasadya pa niya mula sa ibang bansa. At tinitigan ang crystal chandelier na nabili niya sa isang auction. Bawat sulok ng bahay na ito ay may marka ng kanyang pagsisikap. Hindi siya papayag na maglaho ang lahat ng ito dahil lang sa katangahan ng isang lalaking walang utang na loob. Eksaktong 50 minuto ang lumipas, tumunog ang cellphone ni Carmela. Lumabas ang pangalan ni Liesel sa screen. Agad itong sinagot ni Carmela. Hello, Besh. Ano na? Ang boses ni Liesel sa kabilang linya ay tila mabigat, nag-aalangan, at puno ng labis na awa. Tila ba siya ang nakagawa ng kasalanan? Carmela, kailangan mong magpakatatag ha, mahinang sabi ni Liesel. Sabihin mo na, Besh, handa na ako sa pinakamasamang balita. Na-check ko na. Totoo nga, 3 buwan na ang nakakaraan
May na-release na napakalaking loan sa ilalim ng pangalan ni Dante. At ang collateral ay ang titulo ng bahay kung saan ka nakatira ngayon. Nag-apply siya sa ibang pribadong bangko. Hindi sa bangko namin, pero integrated ang data dahil ang status ngayon ay... Binimbin ni Liesel ang kanyang sasabihin. Anong status, Besh? Pangungulit ni Carmela. Past due status, Carmela. Total default. Wala siyang ibinayad ni Singkong Duling mula sa unang buwan ng release. At ayon sa system data, naglabas na ang bangko ng ikatlong warning letter 2 linggo na ang nakakalipas. Kung walang sagot, magsasagawa na sila ng foreclosure at eviction. Carmela. Ang bahay na iyan. Nasa bingit na ng bangin. Parang umiikot ang mundo ni Carmela. Nanlambot ang kanyang mga binti kaya napaupo siya sa malamig na sahig ng kanyang opisina. 3 buwan na ang nakakaraan. Ibig sabihin, matagal nang pinlano ni Dante ang pagpapakasal kay Danica. Ninakaw niya ang titulo, kinuha ang pera, tapos tumakas para magpakasaya, at iniwan si Carmela na may dalang bombang handang sumabog anumang oras. Salamat sa impormasyon, Besh. Ang boses ni Carmela ay napakalamig, naninigas, at walang bakas ng emosyon. Carmela, ayos ka lang ba? Pupunta ako dyan ngayon ha. Wag na, Besh. Ayos lang ako. Napakaayos ko pa nga. Blangkong sagot ni Carmela. Matulis na nakatitig ang kanyang mga mata sa walang lamang safe. Ngayon, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Pinatay ni Carmela ang tawag. Hindi siya umiyak. Nakapagtataka, ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang nakamamatay na katahimikan. Nasa kanyang mga kamay na ang katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi na sa kanya. At sinira na ni Dante ang lahat. Ngunit hindi hahayaan ni Carmela na matabunan siya ng mag-isa sa mga guho na ito. Kung lulubog man ang barkong ito, titiyakin niyang nakasakay na siya sa lifeboat bago lamunin ng tubig ang lahat. At hahayaan niyang malunod ang mga daga kasama ang butas na barko na sila mismo ang sumira. Tumayo si Carmela, inayos ang kanyang damit at naglakad palabas ng study room ni Dante. Sige, Dante, nanay. Bulong ni Carmela habang sinusuri ang buong paligid ng kanyang marangyang bahay. Sa huling pagkakataon na may nagtatayang tingin. Gusto ninyong maglaro ng apoy? Ako ang magbibigay ng gasolina. Ang paulit-ulit na pagtunog ng doorbell ang bumasag sa pagmumuni-muni ni Carmela. Sumulyap siya sa orasan. 10:00 ng umaga. Sino ang bibisita sa ganitong oras ng trabaho? Umuwi ba ng maaga si Dante dahil naubusan ng pera? May pag-iingat na naglakad si Carmela patungo sa main door. Sumilip siya sa gilid ng bintana. Sa terrace, may nakatayong 2 malalaking lalaki na nakasuot ng formal na polo barong. May dalang mga leather briefcase at makakapal na folder. Hindi pamilyar ang kanilang mga mukha. Hindi sila kamag-anak o kaibigan ni Dante. Matigas, seryoso, at parang naiinip ang kanilang mga ekspresyon. Marahang binuksan ni Carmela ang pinto. Magandang umaga. Sino po ang hanap nila? Ang isa sa mga lalaki, na medyo may edad na, at may iilang puting buhok na sa gilid, ay tumango ng magalang ngunit formal. Magandang umaga po, ma'am. Dito po ba ang tirahan ni Ginoong Dante Macalintal? Kami po ay mula sa Bangko de Yaman. Ako po si Ginoong Velez, mula sa Acquired Assets Management. Mabilis na dumaloy ang dugo ni Carmela. Ang impormasyon ni Liesel kaninang umaga ay hindi lamang pala datos sa computer screen, kundi isang katotohanan na ngayon ay nakatayo mismo sa harapan ng pintuan ng kanyang bahay. Acquired assets, taga-singil at taga-remata ng lupa. Opo, dito nga po ang bahay niya, pero wala po rito ang asawa ko. Kalmadong sagot ni Carmela. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa doorknob. Bumuntong hininga si Ginoong Velez at halatang nadidismaya. Pasensya na po, ma'am. Sinubukan na po naming kontakin si Ginoong Dante ng daan-daang beses, ngunit nakapatay ang kanyang numero. Nagpadala rin kami ng una hanggang 3 warning letter sa address na ito, pero wala kaming natanggap na kahit anong sagot. Ang pagbisita po namin ngayon ay ang pinal na proseso bago namin ilipat ang papeles sa Departamento ng Subasta at Foreclosure. Warning letter? Putol ni Carmela, magkasalubong ang mga kilay. Wala po akong natatanggap na anumang sulat mula sa bangko ninyo. Nagkatinginan si Ginoong Velez at ang kasama niya. Binuksan niya ang dalang makapal na folder at humugot ng isang pahina. Ayon po sa ulat ng aming kuryer, ang mga sulat ay laging tinatanggap ng isang nagngangalang Lucila at palagi itong may pirma sa resibo. Mapaklang tumawa si Carmela sa kanyang isipan. Si Nanay Lucila. Siyempre, ang biyenan niyang iyon. Tiyak na nakipagsabuatan ito para itago ang mga sulat upang hindi malaman ni Carmela
na ang kanilang palasyo ay isinangla na. Akala yata nila ay matatakasan nila habang buhay ang problemang ito. Pwede ko po bang makita ang dokumento? Pakiusap ni Carmela. Nag-alangan saglit si Ginoong Velez. Ngunit nang makita ang kooperasyon ni Carmela, iniabot niya ang kopya ng loan agreement. Mabilis na sinuri ng mga mata ni Carmela ang mga papel na iyon. Halos mabulunan siya sa sarili niyang laway nang makita niya ang halaga ng inutang, 10 milyong piso. Isang nakakalulang halaga. Sa kolum ng layunin ng pag-utang, nakasulat ang karagdagang puhunan para sa pagpapalawak ng negosyong Makalintal Enterprises. Anong negosyo? Hindi nga alam ni Dante ang pagkakaiba ng debit at credit sa simpleng pag-iimbentaryo. At ang mas masakit pa, sa huling pahina, sa kolum ng pahintulot ng asawa, naroon ang isang pirma sa ibabaw ng selyo at ang pangalang Carmela Makalintal. Hindi iyon ang kanyang pirma. Magaspang at matigas ang pagkakahagod ng ballpen. Halatang halata na peke ito at ginawa ng isang baguhan. Pinemeke ni Dante ang kanyang pirma. Ang krimeng ito ay patong-patong. Estafa, panloloko, at pamemeke ng pampublikong dokumento. 3 buwan na ang nakakaraan, mahinang bulong ni Carmela. Nakapako ang kanyang mga mata sa petsa kung kailan inilabas ang pera. Nagbalik ang kanyang alaala sa nakalipas na 3 buwan. Noong mga panahong iyon, biglang ibinili ni Dante si Nanay Lucila ng isang kumpletong set ng gintong alahas at madalas itong mag-out of town tuwing weekend. Inakala ni Carmela na kumikita lang ng kaunti ang mga raket ni Dante. Yun pala ay perang galing sa pagsasangla ng mismong bubong na sinisilungan nila. Ang 10 milyong pisong iyon ay siguradong ubos na para tustusan ang maluhong pamumuhay ni Nanay Lucila, pagbili ng bagong kotse na malamang ay nakatago sa bahay ng kabit na iyon, at ang pinakamalala ay ang magarbong kasalan sa 5-star hotel na nakita niya lang kagabi. Sinunog nila ang bahay na ito para sa isang gabing piging. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Sita ni Ginoong Velez nang makitang namumutla si Carmela. Tumingala si Carmela at tinitigan si Ginoong Velez ng isang tinging mahirap basahin. Hindi ito tingin na nagmamakaawa ng awa, kundi isang kakaibang tingin ng pagtanggap. Ginoong Velez, malamig na sabi ni Carmela. Peke ang pirmang ito. Hindi kailanman ako pumayag sa utang na ito. Nanigas ang mukha ni Ginoong Velez. Naku po, kung ganoon, papasok na ito sa kasong kriminal, ma'am. Ngunit mananatiling matibay ang posisyon ng bangko dahil hawak namin ang orihinal na titulo at si Ginoong Dante mismo ang nag-abot nito. Kung gusto ninyong kasuhan ang inyong asawa, hiwalay na usapin po iyon. Ang focus po namin ngayon ay ang ari-ariang ito. Naiintindihan ko, mabilis na putol ni Carmela. Gaano karaming oras pa ang natitira sa amin? Ayon po sa aming proseso, dahil ito ay past due na at bumababa na rin ang halaga ng collateral, nagbibigay kami ng 3 araw para sa voluntaryong pag-alis. Kung hindi, sa susunod na linggo ay darating na ang eviction team kasama ang sheriff mula sa korte para sa sapilitang pagpapalayas at maglalagay kami ng tarpaulin na nagpapahiwatig na nakasubasta na ang lupa. 3 araw. Napakaikling panahon para sa isang ordinaryong tao. Ngunit higit pa sa sapat para kay Carmela na handa ng bitawan ng lahat. Sige po, sundin ninyo ang nararapat na proseso. Kalmadong sagot ni Carmela na nagpagulat kay Ginoong Velez. Ibig niyo po bang sabihin, babayaran ninyo ng buo? Umaasang tanong ni Ginoong Velez. Bahagyang ngumiti si Carmela. Isang ngiti na may halong pait at natatagong kasiyahan. Hindi po. Wala po akong ganoong kalaking pera. At wala akong balak bayaran ang utang kung saan kahit 5 duling ay hindi ko napakinabangan. Sige po, ituloy ninyo ang subasta. Magkabit na kayo ng tarpaulin. Kung kailangan, patagin ninyo na rin ng tuluyan ang bahay na ito para sa bago ninyong proyekto. Tiningnan ni Ginoong Velez si Carmela na tila ba isa siyang baliw na babae. Karaniwan, ang mga kliyente ay umiiyak, nagmamakaawa ng extension, o nagwawala sa galit. Ngunit ang babae sa kanyang harapan ay pinapaubaya pa ng kusa ang kanyang marangyang bahay. Pero ma'am, napakaganda po ng bahay ninyo. Sayang naman po kung maisusubasta lang ng mura. Sinubukan ni Ginoong Velez na makipag-areglo, nalilito sa sitwasyon. Problema na iyan ng bangko at ng asawa kong si Dante. Siya ang umutang, siya ang dapat mamroblema. Nakikitira lang ako rito. Ibinalik ni Carmela ang dokumento. Pwede na po kayong bumalik pagkaraan ng 3 araw. Sinisiguro ko po sa inyong wala ng mga mamahaling gamit sa bahay na ito pagbalik ninyo.
Pagkatapos umalis ni Ginoong Velez na puno ng mga tanong sa isip, isinara ni Carmela ang pinto. Sumandal siya sa hamba nito, huminga ng malalim. 3 araw. Uuwi pa si Dante at si Nanay Lucila pagkaraan ng 5 araw base sa plano nilang honeymoon. Ibig sabihin, pagdating nila sa tapat ng gate, hindi na sa kanila ang bahay na ito. Ang pulang tarpaulin na may nakasulat na ang lupa at bahay na ito ay pag-aari ng bangko ang magiging pinakamasayang pambungad sa kanila. Ngunit hindi titigil si Carmela doon. Ang hayaan ng bangko na rematahin ang bahay na ito ay sapat na para saktan si Dante, pero hindi pa ito sapat. Naalala ni Carmela ang sinabi ni Ginoong Velez kanina. Sayang kung maisusubasta ng mura. Muling nag-isip ang utak negosyante ni Carmela. Kung isusubasta ang bahay na ito, kadalasang babagsak ang presyo. Tiyak na pag-iinteresan ito ng malalaking property developers dahil napakaganda ng lokasyon. Nasa mismong main road ito ng isang sikat na subdivision. Kinuha ni Carmela ang kanyang cellphone at hinanap ang isang lumang numero. Hindi abogado, hindi pulis, kundi si Don Arturo Salcedo, isang veteranong property developer na naging mentor niya sa negosyo noon. Alam niyang naghahanap si Don Arturo ng lupa para pagtayuan ng extension ng kanyang condo project. Hello Don Arturo, si Carmela po ito. Bati niya nang sumagot ang kabilang linya. Sir, naghahanap pa po ba kayo ng lote rito sa bandang Alabang Hills? May magandang lote rito, malawak, at handa ng patayuan. Pero may isang kondisyon po ako. Kailangang gibain at patagin agad ang bahay pagkatapos ng transaksyon. Gusto ko pong maging blanko ang lupa, walang kahit anong natitirang guho. Sa kabilang linya, narinig ang masiglang boses ni Don Arturo. Nakikinig ng mabuti si Carmela. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Opo, sir, matutulungan ko po kayong manalo sa subasta sa pamamagitan ng koneksyon sa loob ng bangko dahil kilala ko ang branch manager nila. Pero may pabor po sana ako. Siguraduhin ninyong naka-standby na ang mga heavy equipment ninyo sa lokasyon, eksakto sa 5 araw mula ngayon. Binaba ni Carmela ang telepono. Tiningnan niya ang buong sala na puno ng mga peking alaala. Gusto ninyong mabuhay sa karangyaan mula sa aking pagdurusa? Bulong ni Carmela sa wedding picture nila ni Dante na nakasabit sa dingding. Sige, titiyakin kong wala na kayong uuwian. Kahit lugar man lang para iwanan ng inyong mga tsinelas. Ang unang hakbang sa paghihiganti ni Carmela ay magsisimula na ngayon. Paglilikas ng mga ari-arian. Hindi siya mag-iiwan ng kahit isang kutsara para kay Dante, Nanay Lucila o Danica. Mga sasakyan, alahas, mga branded na damit na binili niya para kay Dante, appliances, sofa, pati na rin ang mamahaling kurtina na nakasabit ay bibilhin lahat sa pamamagitan ng sariling pera ni Carmela. At lahat ng ito ay kanyang hahakutin palabas. Agad na tumawag si Carmela ng propesyonal na serbisyo para sa lipat bahay. Hello, kailangan ko ng 3 malalaking truck at 10 tauhan para mag-pack ngayon din. Opo, total move out. Kailangang masimot ang bahay na ito bago lumubog ang araw bukas. Ang tunog ng mahabang paghila ng packaging tape at ang pagkakalantog ng mga nakapatong na karton ang tanging musika na pumuno sa marangyang bahay na iyon buong araw. 3 malalaking kulay dilaw na truck ang nakaparada at pumupuno sa front yard na naging dahilan para sumilip ang ilang mausisa at tsismosang kapitbahay mula sa kanilang mga gate. Ngunit walang pakialam si Carmela. Nakatayo siya sa gitna ng sala na parang isang general sa digmaan. May hawak na inventory list, nagbibigay ng mariing utos sa 10 tauhan na nagtatrabaho ng kasimbilis ng kidlat. Dahan-dahan dyan sa leather sofa, huwag ninyong gagasgasan. Balutin ninyo ng 3 layer ng bubble wrap, utos ni Carmela, habang itinuturo ang imported na Chesterfield sofa na binili niya noon ng 100,000 piso. Opo ma'am, sagot ng head ng grupo. Iyong glass cabinet sa sulok na iyon. Alisin muna ninyo ang laman. Lahat ng Swarovski crystals na iyan, ilagay sa espesyal na kahon na may foam. Walang ni isang dapat mabasag. Patuloy niya. Hindi nagbibiro si Carmela. Talagang nililinis niya ng buo ang bahay. Batay sa batas at katarungan sa kanyang sariling bersyon, kinukuha lang niya kung ano ang binili mula sa sarili niyang pera. Sa kasamaang palad para kay Dante, halos 79% ng laman ng bahay na ito ay pera ni Carmela. Mula sa 65-inch flat-screen TV sa family room, high-tech na sound system, 2-door inverter na refrigerator, washing machine, hanggang sa mga silk na kurtina na nakasabit ng magara sa mga bintana, lahat ay inilabas.
Inutusan pa nga ni Carmela ang mga tauhan na baklasin ang mga aircon sa bawat kuwarto. Hindi siya papayag na ang lamig na iyon ay maranasan ng mga traidor. Nang pumasok si Carmela sa master's bedroom, ang kuwartong naging piping saksi ng kanilang pagsasama ni Dante. Nakaramdam siya ng kaunting kirot sa dibdib. Ngunit ang kirot na iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang nakabukas na cabinet ng mga damit ni Dante. Ang kanyang mga damit pamasok, suit, at mga mamahaling sapatos ay nakahilerang maayos. Ngumiti ng mapang-asar si Carmela. Lahat ng iyon ay binili niya. Kuya, pakihakot lahat ng laman ng cabinet na ito. Ilagay ninyo sa kahon na may nakasulat na donasyon, malamig na sabi ni Carmela sa isa sa mga tauhan. Maliban dyan sa mga butas-butas na t-shirt at kumupas na shorts niya, iwanan ninyo na lang sa sahig. Sa guest room na tinutuluyan ni Nanay Lucila, mas naging malupit si Carmela. Inutusan niya ang mga tauhan na hakutin ang 5-star hotel quality na spring bed na binili niya partikular para hindi sumakit ang likod ng kanyang biyenan. Bilang kapalit, iniwan niya ang lumang kawayang papag na inuud na. Ang orihinal na higaan ni Nanay Lucila mula sa probinsya bago siya lumuwas dito ay nanatili roon. Hayaan nating balikan ni Nanay ang kanyang nakaraan, bulong ni Carmela habang isinasara ang pinto ng kuwartong iyon. Sa gitna ng pagiging abala, nag-vibrate ang cellphone ni Carmela sa bulsa ng kanyang maong na pantalon. Lumabas ang pangalang, asawa ko sa screen. Tinitigan ni Carmela ang screen na iyon nang walang emosyon. Ika-5 tawag na ito ngayong araw. Kanina pa niya ito sinasadyang balewalain. Ngunit kung patuloy siyang mananahimik, baka maghinala si Dante at umuwi ng mas maaga. Makakasira iyon sa kanyang malaking plano. Huminga ng malalim si Carmela. Inaayos ang tono ng kanyang boses para maging natural pakinggan bago sinagot ang tawag. Hello Dante, walang kabuhay-buhay na bati ni Carmela. Diyos ko, Carmela, saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako tumatawag, hindi mo sinasagot. Naiinis na boses ni Dante sa kabilang linya. May naririnig pang tunog ng mga alon at nakaka-relax na musika. Mukhang nasa tabing dagat sila. Pasensya na, napaka-busy kong maglinis ng bahay. Naka-silent ang cellphone ko sa kuwarto. Maayos na pagsisinungaling ni Carmela. Naglilinis sa pinakatunay na kahulugan ng salita. Ganoon ba? Huwag kang masyadong magpakapagod. Tandaan mo, alagaan mo ang kalusugan mo para tuloy-tuloy kang makapagtrabaho, sabi ni Dante, na may himig ng pagiging maalalahanin. Dahilan para masuka si Carmela. Gusto ko lang sabihin, baka malate kami ng uwi ni Nanay. Sa makalawa pa siguro kami makakarating. Napaka-komplikado pala ng asikaso ng lupa rito. Kailangan kong pabalik-balik sa opisina ng notaryo. Nagpigil si Carmela ng mapait na tawa. Sa opisina ng notaryo o sa kwarto ng hotel? Ang mga kasinungalingan ni Dante ay nakakatawa na lang pakinggan ngayon dahil alam na ni Carmela ang buong katotohanan. Ganoon ba? Ayos lang. Tapusin ninyo ng maayos ang lahat. I-enjoy ninyo ang oras ninyo, sagot ni Carmela na may dobleng kahulugan. Oo nga pala, nagpapabati rin si Nanay. Sabi niya, huwag mong kalimutang diligan ang mga paborito niyang orchids tuwing umaga at hapon. Malalagot ka raw kapag namatay yon, mahal yon. Sumulyap si Carmela sa gilid ng teras. Ang mga paso ng orchids na koleksyon ni Nanay Lucila na binili gamit din ang pera ni Carmela ay nakapasok na sa ikalawang truck. Huwag kang mag-alala, inalagaan ko ng mabuti ang mga halaman ni Nanay. Nasa tamang lugar na sila, kalmadong sagot ni Carmela. Mabuti naman kung ganoon. Talagang maaasahan kang asawa. Sige, itutuloy ko muna ang meeting namin sa abogado dito sa probinsya. Bye. Naputol ang linya. Inisip ni Carmela ang mukha ni Dante na buong pusong nakangiti. Naniniwalang nagtagumpay siyang lokohin ang kanyang asawa na inaakala niyang tanga. Siguradong pinagtatawanan ni Dante si Carmela, kasama ni Danica. Ipinagmamalaki kung gaano kadali para sa kanyang kontrolin ang sitwasyon. I-enjoy mo ang pagtawa mo ngayon, Dante, sa isip ni Carmela. Dahil sa makalawa, makakalimutan mo na kung paano ngumiti. Pagsapit ng hapon, ang bahay ay tuluyang nag-iba ng anyo. Wala na ang bakas ng karangyaan, wala na ang kaginhawaan. Ang mga marmol na sahig ngayon ay hubad at marumi dahil sa mga bakas ng sapatos ng mga kargador. Ang mga dingding ay mukhang bakante at malungkot. Iniiwan ang mga hugis parihabang bahagi na mas maliwanag sa lugar kung saan dating nakasabit ang mga painting. Ang eko ng mga yabag ng paa ay rinig na rinig sa bawat kuwarto dahil sa sobrang walang laman nito.
Ang natira na lang sa bahay ay mga basurang kagamitan, ang hapagkainan na pilay ang isang paa na pamana ng tatay ni Dante, ang mga basag na plastik na silya sa kusina, tambak ng mga lumang magazine, at mga walang kuwentang basura. Pinalitan pa ni Carmela ang lahat ng chandelier ng mga murang bombilyang 5 watts na nagbibigay ng malungkot at madilim na liwanag. Nasa truck na po ang lahat, ma'am. Dediretso na po ba tayo sa kondo? Tanong ng head ng mga kargador habang nagpupunas ng pawis. Oo, mauna na kayo. Ilalak ko lang ang pinto, sagot ni Carmela. Nang umalis na ang mga truck palabas ng subdivision, nanatiling nakatayo si Carmela sa gitna ng madilim na sala. Nakaramdam siya ng matinding kaluwagan. Para bang naalis ang napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat, kasabay ng pag-alis ng mga gamit. Ang bahay na ito ay hindi na kanya. Isa na lamang itong abandonadong estruktura na naghihintay ng parusang kamatayan. Kumuha si Carmela ng isang puting sobre mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang mga papeles ng annulment na pirmado na niya at may selyo pa. Ipinatong niya ang sobre sa sahig, saktong sa gitna ng sala ang kaisa-isang malinis na bagay sa lugar na iyon. Regalo bilang pagsalubong. Bulong niya. Naglakad siya palabas, isinasara ang main door na ang sirang kandado ay sinira na noong umaga pa lang. Sinasadya niya iyon para hindi mahirapan ang bangko na pumasok kinabukasan. Naglakad si Carmela patungo sa kanyang sasakyan, isang itim na SUV na binili niya sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya upang ligtas ito sa pagkakaremata ng bangko. Habang pinapaandar niya ang makina ng sasakyan, may lumabas na notification sa Instagram. Si Danica, na hindi naman niya friend pero nakapublic ang account, ay nag-upload ng story. Isang boomerang video nilang tatlo habang nagtataas ng baso ng orange juice sa gilid ng isang marangyang pool. Ang mukha ni Nanay Lucila ay napakasaya, parang nanalo sa loto. Ang caption ay nakasulat, "Family time bago lumipat sa bagong palasyo." Ngumiti ng patagilid si Carmela. Bagong palasyo? Baka ibig mong sabihin, evacuation center? Tinapakan niya ang silinyador at pinaharurot ang sasakyan palayo sa bahay na iyon nang hindi man lang lumilingon pabalik. Ang kanyang destinasyon ngayon ay isang penthouse condo sa BGC. Nakababayad lang niya para sa isang buong taon. Ang kanyang bagong kanlungan. Ang lugar kung saan niya papanoorin ang tuluyang pagkasira ni Dante mula sa VIP seat. Samantala, patuloy ang pag-ikot ng orasan ng bomba. Bukas ang araw nakikilos si Don Arturo at ang foreclosure team ng bangko at sa makalawa ang araw kung saan magsisimula ang totoong drama. Kung ang pananahimik ay ginto, isip ni Carmela, ang paghihiganting inihahanda sa katahimikan ay parang diamante matigas, matulis, at hindi kayang wasakin. Tumagos ang sikat ng araw sa mga glass wall ng penthouse apartment sa ika-25 palapag. Bumabati sa mukha ni Carmela, nakasalukuyang umiinom ng itim na kape na walang asukal. Ang tanawin ng Metro Manila mula sa itaas ay tila napakaliit at payapa kabaligtaran sa bagyong nililikha niya sa ibaba. Ito ang unang umaga ni Carmela sa kanyang bagong tirahan. Wala nang boses ni Nanay Lucila na nagrereklamo na matabang ang kanyang luto. Wala nang tambak ng maruming damit ni Dante na nakakalat sa sahig. Ang nandito lang ay ang napakamahal na katahimikan. Nirentahan niya ang kondo na ito gamit ang sarili niyang pera na palagi niyang inihihiwalay sa kanilang joint account na simut na ngayon dahil sa kanyang asawa. Nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Lumabas ang pangalan ni Ginoong Velez mula sa bangko. "Hello, magandang umaga, Ginoong Velez." Kaswal na bati ni Carmela, na tila nakikipag-usap lang sa isang matandang kaibigan. "Magandang umaga po, Ma'am Carmela. Pasensya na po sa abala." Ang boses ni Ginoong Velez ay mas magalang kumpara sa una nilang pagkikita. "Gusto ko lang po kayong i-update tungkol sa ari-arian sa Alabang Hills." Dahan-dahang ibinaba ni Carmela ang kanyang tasa ng kape. "Sige po sir, kamusta po ang proseso?" "Tulad po ng inaasahan ninyo, mabilis na naiproseso ang foreclosure at subasta. Dahil nakipagtulungan po kayo na isuko ang susi at lisanin ng bahay ng walang paglaban, naiproseso ito ng bangko bilang mabilisang liquid asset. At ang magandang balita, o baka masamang balita para sa inyong asawa, ay may nanalo na po sa subasta ngayong umaga." "Sino po ang nanalo sir?" Pang-uusisa ni Carmela, kahit na alam na niya ang sagot. "Salcedo Properties po. Binayaran po nila agad ng cash ngayong araw. Masyado po silang agresibo dahil kailangan na nila agad ng lupa para sa pagpapalawak ng daan patungo sa itatayong kondo sa likod ng subdivision na iyon.
Paliwanag ni Ginoong Velez. Ngumiti ng bahagya si Carmela. Tunay na negosyante talaga si Don Arturo. Hindi nagsasayang ng oras. Paano naman po ang natitirang utang ng asawa ko? Tanong niya. Gusto lang niyang malaman kung gaano kalalim ang hukay na ginawa ni Dante para sa sarili. Narinig na binubuklat ni Ginoong Velez ang mga papel. Dahil minadali po ang pagbebenta at hindi na binigyan ng halaga ang nakatayong bahay, tanging ang lupa lang bumagsak ng sobra ang halaga nito sa subasta. Ang napagbentahan po ay sapat lang para mabayaran ang orihinal na utang, interes, at mga patong-patong na penalty. Halos zero na po ang sobrang pera. Katunayan, may naiwan pang unpaid admin fees sa subasta si Ginoong Dante na kailangan niyang bayaran ng personal. Mabuti, mahinang bulong ni Carmela. Ibig sabihin, balik siya sa umpisa. Po, ma'am? Wala po sir. Salamat po sa impormasyon. Kailan po ang turnover ng lupa? Ngayong araw din po ia-assume ng legal team ng Salcedo Properties. Sabi po nila, naka-standby na ang mga heavy equipment nila sa bodega malapit dyan. Ayaw daw po nilang mag-aksaya ng oras dahil lumabas na ang construction permit nila. Malamang, bukas ng madaling araw pa lang ay mag-uumpisa na ang paggiba. Salamat, Ginoong Velez. Tunay po kayong propesyonal. Tinapos ni Carmela ang tawag. Muling lumapit si Carmela sa malaking glass window. Bukas ng umaga, eksaktong isang araw bago ang itinakdang pag-uwi ni Dante at ng bago nitong pamilya. Napaka-perpekto ng oras. Pagsapit ng tanghali, nagpasya si Carmela na kitain si Don Arturo sa kanyang marketing office na malapit lang sa lokasyon ng lumang bahay. Kailangan niyang siguraduhin ang isang mahalagang detalye. Sinalubong siya ni Don Arturo, isang matikas na matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong na may malakas na tawa. Carmela, ang pinakamatalino kong estudyante. Bati ni Don Arturo habang mahigpit na nakikipagkamay. Binigyan mo ako ng ginto. 5 taon ko nang inaasinta ang lupang yon. Kaso, ang biyenan mo, napakataas ng hinihinging presyo. Ngayon, nakuha ko ng may malaking discount galing sa bangko. Ngumiti ng magalang si Carmela. Pareho tayong panalo, sir. Nakuha ninyo ng mura ang lupa, nakuha ko naman ang peace of mind ko. Medyo naging seryoso ang mukha ni Don Arturo. Tinitingnan si Carmela ng may pagtataka. Pero nagtataka lang ako, Carmela. Bahay mo rin yon, di ba? Ikaw ang nagpatayo. Ikaw ang nagdesign. Bakit gusto mong ipatag ko ng ganun kabilis, iha? Sayang ang marmol. Tiningnan ni Carmela si Don Arturo ng diretso sa mga mata. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga itim na mata. Nadungisan na po ang bahay na iyon, sir. Ang pundasyon niya ay itinayo sa sagradong pangako, ngunit ang bubong niya ay nagsisilbing silungan ng kataksilan. Ayaw ko na po ng anumang matitirang alaala. Tsaka, kailangan niyo po ng patag na lupa para sa kalsada, di ba? Kung may nakatayo pa riyan, baka mas matagalan pa ang pagkuha niyo ng permit. Tumango-tango si Don Arturo. Nauunawaan na may malalim na sugat sa likod ng malupit na desisyong iyon sa negosyo. Sige, hindi na ako magtatanong pa tungkol sa personal mong buhay. Susundin ko ang gusto mo. Magsisimula ang mga tauhan ko bukas ng 6:00 ng umaga. 2 excavator ang ipapadala ko. Bago maghapon, patag na yan. Isa pa po, sir. Dagdag ni Carmela. Pwede po bang pakiusapan ng mga guwardiya ng subdivision? Kung dumating ang mga lumang may-ari, ituring na lang nilang mga estranghero. Ayos yan. Yung guwardiya dyan, si Kuya Nilo, tauhan ko na siya ngayon. Alam na niya kung sino ang bagong boss. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, gumaan ang pakiramdam ni Carmela. Nasa tamang posisyon na ang lahat ng pyesa. Ang mayabang na hari at reyna ay malapit ng ma-checkmate. Kinahapunan, dumaan si Carmela sa isang bilihan ng electronics. Bumili siya ng isang portable battery-powered CCTV camera na kayang kumonekta sa cellphone. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa lumang subdivision. Tahimik ang paligid ng subdivision. Ang marangyang bahay niya, o mas tamang tawaging abandonadong bahay, ay nakatayong madilim at walang ilaw. Ang pader sa harap ay may malaking sticker na idinikit ng bangko. Ang ari-ariang ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng bangko. At sa tabi nito, may mas malaking tarpaulin mula sa Salcedo Properties. Ang lupang ito ay pag-aari ng Salcedo Properties. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Hindi pumasok si Carmela sa loob ng bahay. Ipinark lang niya ng panandalian ang kanyang sasakyan sa tapat ng kalsada, malapit sa walang taong guardhouse. Mabilis at maingat niyang itinago ang maliit na kamera sa sanga ng isang malagong puno na nakaharap mismo sa gate ng kanyang bahay. Ayaw kong ma-miss ang mga magiging ekspresyon niyo, bulong ni Carmela habang ikinokonekta ang kamera sa kanyang cellphone.
Malinaw ang kuha sa screen. Nang paalis na siya, tumunog muli ang cellphone ni Carmela. Sa pagkakataong ito, isang message sa messenger galing kay Dante. Isang selfie ni Dante at Nanay Lucila sa loob ng eroplano. Mukha silang pagod pero masaya. Carmela mahal, paboarding na kami pero mag-transit muna kami sa Cebu ngayong gabi. May kamag-anak si nanay na gustong makipagkita. Kaya bukas na talaga ng tanghali ang dating namin. Huwag mong kalimutang magluto ng kare-kare at lechon kawali ha. Miss na ni nanay ang lutong bahay. Binasa ni Carmela ang mensahe nang may pagkadiri. Magluto ng kare-kare, pangungutya niya. Akala niyo siguro uuwi kayo sa isang sikat na restaurant. Nag-type si Carmela ng maikling sagot. Tinitiyak na ang telenobelang ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa huling segundo. Sige, Dante. Mag-ingat kayo sa biyahe. Ipaghahanda ko kayo ng espesyal na sorpresa. Hindi nagsisinungaling si Carmela. Isa talaga itong sorpresa. Sorpresa na magpapalambot sa kanilang mga tuhod at panandali ang magpapatigil ng tibok ng kanilang mga puso. Nang gabing iyon, sa kanyang bagong kondo, natulog si Carmela ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang isang linggo. Hindi na siya makapaghintay sa pagsikat ng araw. Bukas, ang ingay ng bulldozer ang magiging pinakamagandang musikang maririnig niya ang pagwasak sa nakaraan para bumuo ng bagong hinaharap. At si Dante, nananatili siyang lumilipad sa alapaap. Walang kamalay-malay na ang runway na paglalandingan niya ay wala na. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw upang magpainit sa umaga, ngunit ang ugong ng mga diesel engine ay bumasag na sa katahimikan ng kalsada. Ipinapakita ng orasan sa dashboard ng sasakyan ni Carmela na alas 6:45 na ng umaga. Ipinark niya ang kanyang sasakyan medyo malayo sa lokasyon ng lumang bahay, nakatago sa lilim ng malaking puno, ngunit sapat ang lapit para makita ang mangyayari. Ang sobrang dark tint ng kanyang sasakyan ay perpektong nagtatago sa kanya. Dalawang maliwanag na kulay dilaw na excavator, tila mga halimaw na bakal na handang manira, ang nakastandby sa harap ng gate ng bahay. Ilang tauhang nakasuot ng orange vest na may tatak na Salcedo Properties ang abala sa pagkakabit ng caution tape para hindi lumapit ang mga dumadaang residente. Si Kuya Nilo, ang guwardiya ng subdivision, ay abala sa pag-aayos ng trapiko na nagsisimula ng dumami. Paminsan-minsan ay sinasagot ang mga tanong ng mga usiserong kapitbahay. Anong gagawin dyan sa bahay ni Sir Dante, Kuya Nilo? Tanong ng isang ginang na nagjo-jogging. Nabenta na po ma'am. Nabili ng developer. Papatagin daw po para gawing kalsada. Malakas na sagot ni Kuya Nilo ayon sa script na ibinigay ni Don Arturo. Hala, nasaan si Sir Dante? Bakit hindi siya nakikita? Nako, hindi ko po alam ma'am. Sabi lumipat na raw po. Mayaman naman iyon eh. Maraming bahay. Natatawang banat ni Kuya Nilo. Napangiti si Carmela mula sa loob ng sasakyan nang marinig ang matalinong sagot na iyon. Eksaktong alas 6:30, sinimulang galawin ng operator ng heavy equipment ang control lever. Ang dambuhalang braso ng makina ay itinaas sa ere, na parang naguunat bago wasakin ang biktima nito. Brak! Ang unang palo ay tumama sa puting pader ng gate na laging ipinagmamalaki ni Nanay Lucila. Ang pader na iyon ay nadurog na parang kropek, nagpalipad ng alikabok sa hangin. Ang tunog ng pagbagsak ng pader na iyon ay nagpakabog sa dibdib ni Carmela. May konting kirot, ngunit mas nangingibabaw ang labis na kasiyahan. Ang pader na iyon ang naging kulungan niya sa kasinungalingan. Patuloy na umabante ang excavator. Ang malalaking gulong nito ay ginulungan ang mga bulaklak sa hardin na inalagaan ng may pagmamahal ni Carmela. Ang mga rosas, sampagita, at ang mga natirang orchids ay naglahong lahat, nabaon sa pulang lupa na ginugulo ng mga gulong na bakal. Ngayon, nakatutok na ang braso ng makina patungo sa pangunahing estruktura. Ang unang target ay ang salaming balkonahe ng master's bedroom sa ikalawang palapag, ang lugar kung saan madalas nakatayo si Dante habang naninigarilyo at minamaliit ang mga taong dumadaan sa kalsada. Bugsh! Binasag ng bucket ng excavator ang glass wall ng balkonahe. Kumislap ang mga bubog ng tamaan ng araw. Bumabagsak na parang matutulis na ulan ng kristal. Sumunod na gumuho ang pader na gawa sa semento. Ibinunyag ang loob ng kuwarto na ngayon ay lantad na. Nakikita ni Carmela ang natirang wallpaper na may classic design na siya pa mismo ang pumili noon. Ngayon, punit-punit na ito at wasak. Hindi ipinikit ni Carmela ang kanyang mga mata, kinunan niya ng litrato ang sandaling iyon gamit ang cellphone, hindi para gawing alaala, kundi bilang patunay na nanalo siya sa digmaang ito. Paalam, kuwartong puno ng kasinungalingan, bulong ni Carmela.
Napakabilis at episyente ng mga trabahador. Sa loob lamang ng isang oras, kalahati ng ikalawang palapag ang gumuho na. Naghulugan ng isa-isa ang mga yero at bubong, lumikha ng nakakabinging ingay. Ang makapal na alikabok ay umangat ng mataas. Tinakpan saglit ang paningin bago ito tinangay ng hangin sa umaga. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magkumpulan para manood, nagbubulungan, at nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Sigurado si Carmela nakakalat ang video na ito sa group chat ng mga misis sa subdivision. At maganda iyon, mas maraming saksi, mas mapapahiya si Dante pagdating niya. Pagsapit ng tanghali, turn naman ng ground floor na wasakin. Ang sala kung saan madalas ipinagmamalaki ni Nanay Lucila ang kanyang mga bagong bag sa mga kaibigan niya sa bingo. Ngayon, durog na durog, tambak na ng semento ang paligid. Ang mga bakal na lumabas ay tila buto ng isang patay na halimaw. Nakita ni Carmela na saglit na dumating si Don Arturo para mag-inspeksyon. May itinuturo ito at nagbibigay ng instruksyon sa mga trabahador na mas pabilisin ang paghakot ng mga guho. Dumating ang mga dump truck upang hakutin ang mga natira sa palasyo ni Dante patungo sa basurahan. Nakaramdam ng kakaiba si Carmela sa kanyang dibdib. Dati, nagpapakahirap siyang magtrabaho araw-gabi para maitayo ang mga pader na iyon. Nag-ipon siya, nagpigil bumili ng mga luho para lang mabili ang pinakamagandang semento, pinakamahal na pintura, at pinakamagagandang tiles. Ngunit ngayon, siya rin ang direktor sa likod ng pagpapabagsak dito. Ang pagpapatayo ay tumatagal ng maraming taon, pero ang pagwasak ay kalahating araw lang pala, bulong ni Carmela. Tulad din ng tiwala, itinayo ng ilang taon, nawasak lang dahil sa isang litrato sa Facebook story. Pasado 3:00 ng hapon, tapos na ang trabaho. Ang malaking 2 palapag na bahay ay naglaho ng walang naiwang bakas. Ang natira na lamang ay isang malawak at patag na lupang mapula. Patag na patag hanggang sa maabot ng tingin. Wala ng mga poste, wala ng bubong, wala ng dingding. Talagang bumalik ito sa wala, parang isang blangkong papel na marumi. Nagsimulang iligpit ng mga tauhan ang kanilang mga gamit. Pumarada ang mga excavator sa gilid ng lupa. Ikinabit muli ang caution tape ng Salcedo Properties sa paligid ng lugar. Pinaandar ni Carmela ang kanyang makina. Kahit anong lamig ng aircon ng sasakyan, ay hindi matatapatan ang lamig ng kanyang puso nang makita ang bakanteng lote na iyon. Nakaramdam siya ng kawalan, pero nakaramdam din siya ng kalayaan. Bago umalis, sinuri niya ulit ang CCTV app sa kanyang cellphone. Ang kamera na itinago niya sa puno ay aktibo pa rin at malinaw na nagre-record. Perpekto ang posisyon ng camera, nakatutok ng diretso sa bahagi ng gate kung saan wala ng gate ngayon. Okay, handa na ang entablado, sabi ni Carmela sa sarili. Sumulyap siya sa oras. May 24 na oras pa bago lumapag ang eroplano ni Dante bukas ng tanghali. Napagpasyahan ni Carmela na i-treat ang sarili. Nagmaneho siya patungo sa paborito niyang salon. Gusto niyang magpa-full body treatment, hair spa at manicure. Gusto niyang magmukhang perpekto bukas. Gusto niyang maging blooming, kabaligtaran ng magiging hitsura ng asawa at biyenan niya bukas. Habang minamasahe ng hairstylist na si Rene ang kanyang ulo, naisipan ni Carmela na magbukas ng Instagram. Sinearch niya ulit ang account ni Danica at mayroon ngang bagong update. Isang litrato ng first-class plane ticket papuntang Manila para bukas ng tanghali. Caption, bye-bye vacation. Back to reality. Ready na para tumira sa dream house kasama ang asawa kong mahal. Halos mapahalakhak ng malakas si Carmela na ikinagulat ng hairstylist. Bakit po, Ma'am Carmela? May nakakatawa ba? Tanong ni Rene. Wala naman, Rene. May nabasa lang akong maikling biro. Sobrang nakakatawa. Hindi mo aakalain ang ending. Sagot ni Carmela na may mapaglarong ngiti. Dream house. Sa isip ni Carmela, inuulit ang salita ni Danica. Oo, mananatiling pangarap ang dream house mo, Danica. Dahil kapag nagising ka bukas, ang realidad mo ay isang sementeryo na pinaglibingan ng inyong kasakiman. Pagkatapos sa salon, dumaan si Carmela sa isang butik. Bumili siya ng isang eleganteng maroon na dress na abot hanggang tuhod, itim na stiletto heels, at isang oversized na dark shades. Ito ang magiging battle costume niya bukas. Hindi siya lilitaw bilang isang kawawang biktima. Lalabas siya bilang isang panalo na nakatayo ng tuwid sa ibabaw ng mga guho ng pagkatalo ng kanyang mga kaaway. Kinagabihan sa kondo, umupo si Carmela sa balkonahe habang pinagmamasdan ang langit ng Maynila. Hindi man makita ang mga bituin dahil sa polusyon, ngunit para kay Carmela, napakaliwanag ng gabi.
Inisip niya ang senaryo bukas. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Nanay Lucila kapag nakita ang bakanteng lote? Ano kaya ang magiging hitsura ni Dante kapag nalaman niyang wala na siyang susi na gagamitin dahil wala na ring pinto? At ano ang magiging reaksyon ni Danica kapag nalaman niyang nagpakasal siya sa isang manlolokong bangkarote? Humigop si Carmela ng mainit niyang tsaa. Mahaba ang araw bukas, Dante. Sana malakas ang puso mo. Pumasok na siya sa kwarto at natulog ng maaga. Kailangan niya ng lakas para harapin ang final act ng drama sa buhay niya. Isang dramang ang script ay isinulat ng kataksilan ni Dante, ngunit ang ending ay nakadepende sa katalinuhan ni Carmela. Isang eroplano ang maayos na lumapag sa Naya eksaktong 12:00 ng tanghali. Sa arrival area, naglalakad si Dante nang nakalabas ang dibdib. Tinutulak ang trolley ng mga maleta na parang isang sikat na artista nakakatapos lang mag-tour sa buong mundo. Sa likod niya, naglalakad ng paika-ika si Nanay Lucila, ngunit sobrang saya ng mukha, nakahawak sa braso ni Danica na sobrang agaw pansin ang porma gamit ang oversized na shades at isang sun hat. Akala mo yata nasa Boracay at hindi sa Maynila. Aray ko, sobrang init naman sa Maynila. Ang layo sa hangin doon sa villa natin kahapon. Reklamo ni Danica na may pa-cute na tono habang nagpapaypay sa tapat ng mukha niyang punong-puno ng makeup. Pasensya na, mahal. Kapag nakauwi na tayo, malamig na ulit yan. Grabe ang lamig ng aircon sa master's bedroom. Pinakabitan ko ng 2 horsepower yun para sa ating dalawa. Sagot ni Dante habang kumikindat. Dinukot niya ang kanyang cellphone para sana mag-book ng Grab Premium. Ngunit umatras ang ego niya. Ayaw niyang mag-uwi ng bagong asawa gamit ang simpleng taxi lang. Mag-rent na lang tayo ng Alphard, Dante, para makita ng mga kapitbahay na umuwi tayong may class. Mungkahi ni Nanay Lucila na agad na sinang-ayunan ni Dante ng walang pag-aalinlangan, kahit na lubog na sa utang ang kanyang mga credit card. Makalipas ang kalahating oras, isang makintab at itim na Toyota Alphard ang sumundo sa kanila. Pinagbuksan sila ng pinto ng unipormadong driver at pumasok sila sa malamig at amoy leather na luho. Umupo si Dante sa harap, katabi ng driver, para magmukhang boss. Samantala, umupo naman sina Nanay Lucila at Danica sa napakakomportabling upuan sa likod. Buong biyahe papuntang Alabang, walang tigil ang kanilang tawanan. Pinag-uusapan nila kung gaano naging matagumpay ang kasal, kung paano nainggit ang mga lumang kaibigan ni Dante kay Danica, at ang kanilang paboritong topic kung paano palalayasin si Carmela. Nanay, kapag nakauwi na ba tayo doon, nandoon pa kaya yung si Carmela? Tanong ni Danica habang inaayos ang kanyang gintong singsing. Singsing na binili mula sa natirang utang sa bangko. Bumuntong hininga si Nanay Lucila. Siguradong busy yon sa kusina. Nagluluto ng kare-kareng ipinag-utos ko. Napakabuti niyang utusan. Pero wag kang mag-alala, Danica. Ikaw na ang magiging senyora sa bahay na yon. Hindi mo na kailangang humawak ng walis o mop. Hayaan mo si Carmela ang gumawa lahat bago natin siya sipain palabas. Tumawa ng malakas si Dante mula sa harap. Wag kang mag-alala, mahal. Handa na ang plano ko. Pagdating natin, makikipaghiwalay agad ako. Bibigyan ko siya ng 1 oras para iligpit ang mga pangit niyang damit, tapos kailangan na niyang umalis. Nakapangalan sa mga magulang ko ang bahay na iyon, kaya wala siyang karapatan doon. Tama yan, Dante. Sabat ni Nanay Lucila nang may pag-aapoy sa mata. Ang isang baog na babaeng tulad niya ay walang karapatang tumira sa isang palasyo. Swerte pa nga siya at pinayagan ko siyang makitira doon ng matagal. Ngayon, lumalaki na ang ulo. Isipin mo, nung nakaraang buwan, nang hingi ako ng para sa jewelry paluwagan namin, binigyan lang ako ng 5,000. Napakakuripot. Ibang-iba kay Danica. Kahapon lang, binilhan na agad ako ni Danica ng bagong bag. Napangiti si Danica ng may pagmamalaki at isinandal ang ulo niya sa balikat ng biyenan. Siyempre naman po, Nanay. Mahal ko kaya kayo. Kapag ako na po ang may hawak ng pera, kahit anong gusto nyo, sabihin nyo lang. Pwede tayong mag-shopping tuwing linggo. Mag-spa tayo. I-enjoy natin ang buhay. Oh, narinig mo yon, Dante? Ganyan dapat ang asawa. Marunong igalang ang biyenan. Hindi tulad ng Carmela na yon na laging nagpapanggap na busy sa trabaho. Gabi na umuuwi. Pero ewan ko kung saan napupunta ang pera niya. Panlalait ni Nanay Lucila. Kahit alam na alam naman nila ng malalim kung saan napupunta ang pera ni Carmela. Sa pagbabayad ng hulog sa bahay, kuryente, tubig, at sa mismong luho nilang mag-ina. Ngunit binulag na ng kasakiman ang kanilang mga mata at puso. Nakalimutan nilang ang luhong inaakala nila ngayon ay parang bula na madaling pumutok. Umusad ang sasakyan sa kalagitnaan ng trapiko ng Maynila.
Pakiramdam ni Dante ay nasa ibabaw siya ng mundo. Nai-imagine niya ang magiging gulat na mukha ni Carmela mamaya. Nai-imagine niya si Carmela na umiiyak, lumuluhod sa harap niya para magmakaawang huwag siyang hiwalayan. Napangiti ng todo si Dante sa mga inisip niya. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang lalaki. Kuya driver, pwede bang pakibilisan? Kanina pa gusto ng asawa ko at ng nanay kong makapagpahinga sa malambot na kama. Mayabang na utos ni Dante. Opo sir, maikling sagot ng driver. Nang pumasok ang sasakyan sa Alabang Hills, mabilis na tumibok ang puso ni Danica sa labis na kagalakan. Madalas kasing ikwento ni Dante ang kanyang marangyang bahay, ang marmol na sahig na galing pa ng Italy, ang crystal chandelier, ang koi pond na nakaka-relax, at ang malawak na walk-in closet. Naisip na ni Danica kung paano niya itatapon ang mga damit ni Carmela at papalitan ang mga ito ng kanyang mga bagong damit. Doon po sa kaliwa kuya, pasok tayo sa gate na may guardhouse, turo ni Dante. Nakita ni Kuya Nilo ang papalapit na Alphard. Nakilala niya ang mukha ni Dante dahil hindi masyadong madilim ang salamin sa harap. Sa halip na sumaludo at magbigay galang gaya ng dati, nginisian lamang ni Kuya Nilo si Dante at hinayaang nakabukas ang gate nang hindi nagbibigay pugay. Nagtaka si Dante na feeling niya ay isa siyang munting hari sa subdivision na iyon. Himala, hindi man lang sumaludo si Nilo Bastos to. Irereklamo ko to sa admin para matanggal. Bulong ni Dante. Hayaan mo na yan, mahal. Gusto ko nang makita yung bahay natin. Pagmamakaawa ni Danica. Mabagal na bumibiyahe ang sasakyan sa kalsada ng tahimik na subdivision. Nagtataasang mga mansyon ang nakatayo sa magkabilang gilid ng daan. Ayan na ang block natin. Lot 88, yung may pinakamataas na puting gate. May malalaking pilar na gaya sa Europe. Pagmamalaki ni Dante habang itinuturo ang dulo ng kalsada. Inayos ni Nanay Lucila ang kanyang pag-upo at inihanda ang pinakamatapang niyang mukha para harapin si Carmela. Tandaan mo Dante huwag kang bibigay. Kapag umiyak siya, huwag kang maawa. Palayasin mo agad. Sawa na ako sa pagmumukha niyang nagmamarunong. Ako nang bahala Nay. Chill ka lang. Palapit ng palapit ang sasakyan. 50 metros, 30 metros. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Pinaningkitan ni Dante ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang puting pader at malaking gate na palaging palatandaan ng kanilang bahay. Ngunit hanggang saan man umabot ang kanyang paningin, ang nakikita lang niya ay ang bahay ng kapitbahay sa kaliwa, ang bahay ng kapitbahay sa kanan, at isang napakalawak na bakanteng lote sa gitna. Bakit ang liwanag? Naguguluhang bulong ni Dante. Kadalasan kasi ay nahaharangan ng puno ng mangga ang harap ng bahay. Pero ngayon, kitang-kita niya hanggang sa likurang pader ng subdivision. Dante, alin dito yung bahay natin? Sabi mo may puting pader? Litong tanong ni Danica. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nagsimulang mataranta si Dante. Napaayos siya ng upo. Diyan dapat yun sa tabi ng bahay ni Sir Castro. Bumagal ang sasakyan at huminto ng tuluyan sa mismong address. Lot 88, Alabang Hills. Lumingon ang driver sa likod. Nagtataka. Pasensya na po sir, ito po yung address sa Google Maps. Kaso, bakanteng lote po ito. Katahimikan. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong sasakyan. Ang tawanan at kasiyahan na kanina lang ay nandoon ay naglaho ng parang bula, naiwan ng mahinang tunog ng aircon. Nanlaki ang mga mata ni Dante, halos lumuwa mula sa kanyang mukha. Napanganga ng husto si Nanay Lucila, tila nalaglag ang kanyang panga. Nanigas si Danica. Bumaba sa kanyang ilong ang suot na shades. Sa harapan nila, walang puting pader, walang dalawang palapag na mansyon, walang glass balcony, walang garahe, at walang hardin. Ang naroon lang ay isang malawak, patag, at mapulang lupa na malinis na malinis. Talagang patag na patag, wala kahit isang ladrilyo na nakatayo. Ang tanging naroon ay isang yellow caution tape na humahampas sa hangin at isang malaking tarpaulin na nakatayo sa gitna. Ang lupang ito ay pag-aari ng Salcedo Properties. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Nabulunan si Dante. Ang kaninang mapulang mukha dahil sa pagmamayabang ay namutla na parang bangkay. Kinusot-kusot ni Nanay Lucila ang kanyang mga mata ng paulit-ulit, umaasang isa lang itong guni-guni dahil sa pagod sa biyahe. Ngunit ganoon pa rin ang tanawin. Ang bahay na pinagmamalaki niya, ang palasyo niya, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng kayamanan niya, ay tila nilamon ng lupa. Ang bahay ko! Daing ni Nanay Lucila. Nanginginig ang kanyang boses. Nasaan ang bahay ko?
Hysterical na sigaw ng matanda na bumasag sa katahimikan. Ngunit walang pader na nag-echo sa boses niya. Tanging hangin lamang ang sumagot sa pagbabalik ng hari at reynang wala ng kaharian. Bumukas ng mabagal ang pinto ng Alphard. Bumaba si Dante na parang tinanggalan ng buto sa binti. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa bakanting lupa sa kanyang harapan. Kumurap siya. Umaasang biglang babalik ang dalawang palapag na bahay. Ngunit wala. Ang katotohanang nasa harapan niya ay napakahirap tanggapin. Imposible to. Imposible. Bulong ni Dante na parang nababaliw. Kinuha niya ang kanyang cellphone, chinek ang GPS. Saktong-sakto ang lokasyon. Home. Hindi na napigilan ni Nanay Lucila ang sarili niya. Lumabas siya ng sasakyan. Walang pakialam kung sumasayad sa alikabok ang kanyang mamahaling gown. Tumakbo siya papasok sa lupa. Nabaon ang kanyang sapatos sa malambot na pulang lupa dahil sa ginawa ng excavator. Ang bahay ko! Nasaan ang bahay ko? Sigaw ni Nanay Lucila. Umikot-ikot siya sa gitna na parang baliw. Kinalmot ng kanyang mga kamay ang lupa, tila umaasa na baka nakabaon lang sa ilalim ang kanyang bahay. Ang mga cabinet ko, mga ginto ko, yung tinago kong pera sa ilalim ng kama. Nasaan na ang lahat ng iyon? Sinong nagnakaw sa bahay ko? Bumaba rin si Danica na sirang-sira na ang hitsura. Ang kanyang make-up ay nagsisimula ng humulas dahil sa malamig na pawis. Tiningnan niya ang kanyang stiletto heels na ngayon ay nababalot na ng putik at mapulang lupa. Dante! Malakas na sigaw ni Danica. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi mo uuwi tayo sa isang palasyo? Bakit mo ako dinala sa isang bakanteng lote? Nasaan na ang marangyang bahay na pinangako mo? Hindi sumagot si Dante. Lumapit siya sa isang natirang piraso ng sirang pader. Nakadikit roon ang isang sticker na pamilyar sa kanya. Ang sticker na matagal na niyang pilit na iniiwasan. Ang logo ng Banco de Yaman, ang bangko kung saan niya isinangla ang titulo. Mabilis na dumaloy ang dugo ni Dante. Nagbalik sa alaala niya ang nakalipas na 3 buwan nang lakasan niya ang loob na nakawin ang titulo sa safe ni Carmela. Akala niya, may sapat siyang oras. Akala niya, mapapaikot niya ang pera at mababayaran niya ang utang nang hindi nalalaman ni Carmela. Akala niya, mananakot lang ang bangko. Hindi niya akalaing magiging ganito kabrutal ang bangko ang rematahin at patagin agad sa loob lamang ng 1 linggo habang wala siya. Carmela! Pangalan na pumasok sa isip ni Dante. Tiyak na nalaman ito ni Carmela. Imposibleng nanahimik lang siya habang ginigiba ang kanyang bahay. Samantala, bumagsak sa lupa si Nanay Lucila, umiiyak at inuuntog ang sarili habang pinapalo ang kanyang dibdib. Nagsilabasan na ang mga kapitbahay. Ilan sa kanila ay binidyohan pa ang nangyayari mula sa 2nd floor ng mga bahay nila. Libreng palabas. Mga bagong yaman na naging pulubi. Nay, tumayo na po kayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pinilit na hinaltak ni Dante ang kamay ng kanyang ina. Dante, nasaan ang bahay natin, Dante? Nasaan? Hinawakan ni Nanay Lucila ang kwelyo ng polo ni Dante at inuga ang kanyang anak. Sabi mo ayos lang lahat? Sabi mo na ilabas mo ng maayos yung utang? Bakit naging ganito? Saan tayo matutulog ngayong gabi, Dante? Hindi ko rin alam, Nay. Naguguluhan din ako kung bakit naging ganito kabilis. Bulyaw ni Dante, tinatakasan na ng matinong pag-iisip dahil sa matinding panik. Nang marinig iyon ni Danica, napaatras siya. Ang kanyang mukha na gulat ay napalitan ng pagdududa. Teka, utang? Anong utang, Dante? Magsabi ka nga ng totoo. Kanino ba talaga ang bahay na to at bakit naging bakanteng lote na lang to? Hindi pa nakakasagot si Dante nang may lumapit sa kanila na lalaking nakaunipormeng guwardiya. Si Kuya Nilo iyon. Dati ay palaging yumuyuko si Kuya Nilo kay Dante, pero ngayon nakataas na ang kanyang noo. Magandang tanghali, Sir Dante, Nanay Lucila. Bati ni Kuya Nilo na hindi nakangiti. Nilo, nasaan ka ba nang mangyari to? Bakit nawasak ang bahay ko? Bakit hinayaan mo lang? Sigaw ni Dante. Ibinabaling ang galit sa taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Sinong naglakas loob na gibain ang bahay ko? Tumawag ka ng pulis ngayon din. Tumawa si Kuya Nilo. Isang tawa na nang iinsulto. Naku, Sir Dante, parang nahuli ho yata kayo sa balita o nagkukunwaring nakalimot. Hindi na po sa inyo ang bahay na to. Ito na po ay legal na pag-aari ng bagong boss ko, ang Salcedo Properties. Binili nila ito ng cash sa subasta ng bangko kahapon. Subasta? Sabay na sigaw ni Nanay Lucila at Danica. Opo ma'am, sabi nila. Nag-default daw po sa loan at hindi na nabayaran. Gusto agad ng bagong may-ari na linisin ang lupa, kaya pinatagpo ng tuluyan.
Oo nga pala Sir Dante at pamilya. Pakiusap lang po na lumabas na kayo sa property na ito. Private property na po to. Kung hindi po kayo aalis, tatawagin ko po ang mga security ng project para kaladkarin kayo palabas. Pakiramdam ni Dante ay pinagsasampal siya ng kaliwat kanan. Durog na durog ang ego niya sa harap ng bagong asawa niya. Pinapalayas mo ba ako, Nilo? Dati ho kayo ang residente rito, sir. Ngayon po, hindi na kayo imbitadong bisita rito. Malamig na sagot ni Kuya Nilo. Lumabas na po kayo bago pa ako tumawag ng pulis para kasuhan kayo ng trespassing. Sa likod nila, bumusina ng mahaba ang driver ng inupahang Alphard. Beep! Ma'am, sir, paano na po ito? Ubus na po ang oras ng nirentahan nyo. Kung gusto nyo pang mag-extend o maghintay, may overtime fee po ito At kailangan na pong bayaran agad. Mahirap na. Sumigaw ang driver na napagtanto ng may mali sa kanyang mga pasahero. Kinapa ni Dante ang kanyang wallet. Limitado na ang mga credit card niya. Ang pera niya ay naubos sa mga pasalubong. Tiningnan niya si Danica. Mahal, may cash ka ba riyan? Pangbayad lang sa sasakyan? Nagmamakaawang tanong ni Dante. Tinitigan ni Danica si Dante nang may pandidiri at kawalan ng paniniwala. Tiningnan niya ang buong nakakaawang sitwasyon. Isang asawa na manloloko, isang biyenan na mukhang pera na ngayon ay gumugulong sa putik, at isang pangarap na bahay na naging kathang isip lang. Humihingi ka ng pera sa akin? Matalim na tanong ni Danica. Sabi mo napakayaman mo. Sabi mo successful na negosyante ka. Isa ka lang palang hampas lupa na nirimata ng bangko ang bahay. Hindi naman sa ganoon, mahal. Misunderstanding lang. To, magpapaliwanag ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Magaspang na pagputol ni Danica. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag, inilabas ang wallet, at ibinato ang ilang libong piso sa driver. Kuya, heto ang bayad. Iibaba mo ang mga maleta ko. Wala akong balak sumakay sa iisang kotse kasama ang mga manlolokong. To, Danica, saan ka pupunta? Sinubukan ni Nanay Lucila na tumayo. Hinawakan ng madudumi niyang kamay ang gown ni Danica. Huwag niyo nga akong hawakan. Inis na tinapik ni Danica ang kamay ng matanda. Tanda mo na. Manloloko ka pa. Nagkampihan pa kayo para paikutin ako para pakasalan ko ang lalaking to. Yun pala, mga purita kayo. Hinatak ng mabilis ni Danica ang kanyang maleta at naglakad palayo papunta sa gate ng subdivision para maghanap ng ibang taxi. Iniwan sina Dante at Nanay Lucila na nakatayo na parang tuod sa gitna ng bakanting lote na iyon. Ang sikat ng araw ay napakainit. Tila nakakasunog ng balat, ngunit ang kahihiyang nararamdaman nila ay mas masunog pa. Sa gitna ng labis na kawalan ng pag-asa, tumunog ang cellphone ni Dante. Ang ringtone na espesyal na nilagay niya para kay Carmela. Tiningnan niya ang screen. Kumukutitap ang pangalang, asawa ko. Dati, ang pangalang iyon ay nangangahulugang pinagmumulan ng pera. Ngayon, parang pangalan ito ng isang huwes na handang bumaba ng hatol na parusa. Habang nanginginig ang mga kamay, sinagot ni Dante ang tawag. Hello Dante! Ang boses ni Carmela ay napakalinaw, kalmado, at napakalamig. Nakarating na ba kayo? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Bet mo ba ang bagong renovation na open space concept natin? Umabot ang galit ni Dante sa kanyang anit. Carmela, anong ginawa mo sa bahay natin? Bahay mo? Tumawa ng marahan si Carmela. Paalala lang, Dante, lupa iyon ng bangko. At ngayon ay pag-aari na iyon ni Don Arturo. Wala na kayong ari-arian. Oo nga pala, yung mga walang kwentang gamit mo, na-donate ko na. Enjoy your new life sa kalsada, mahal. Naputo lang tawag. Ibinaba ni Dante ang kanyang kamay. Nanlalambot ang mga tuhod niya. Napabagsak siya sa tabi ng kanyang ina, na patuloy na umiiyak. Pareho silang nakaupo sa gitna ng mapulang lupa, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Maynila. Pinapanood ng mga kapitbahay at nai-record sa hidden CCTV na kasalukuyang pinapanood ni Carmela habang nagpapamanicure sa kanyang luxury condo. Hindi lang ito pagiging mahirap, kundi ganap na pagkakawasak. At ngayon lang nila napagtanto na simula pa lamang ito ng kanilang bangungot. Sir, ma'am, pakiusap lang na umalis na kayo. Paparada na ang mga heavy equipment sa gitna. Baka masagasaan niyang mga paa nyo. Wala akong pananagutan diyan Paalala muli ni Kuya Nilo sa mas malakas na boses habang itinuturo ang excavator na muling pinaandar. Wala nang magawa si Dante. Gamit ang kanyang natitirang lakas at ang kanyang dignidad na basag na, hinatak niya ang kanyang mabigat na maleta. Ang mga gulong ng maleta ay lumikha ng maingay na tunog sa mainit na aspalto,
Isang nakakadurog na tunog para sa isang taong kakatanggalan lang ng lahat. Sumunod si Nanay Lucila na paika-ikang naglalakad, nakayapak dahil nabali ang kanyang heels habang nagwawala siya sa lupa kanina. Saan tayo pupunta, Dante? Uhaw na ako. Pagod na ako, daing ni Nanay Lucila. Ang mukha niya ay puno ng pinaghalong alikabok, luha, at tunaw na make-up. Mas mukha pa siyang elitistang pulubi kaysa sa mayamang senyora. Sa opisina ni Carmela, sagot ni Dante nang nanggigigil. Nagtagis ang kanyang panga. Kailangang panagutan ito ng babaeng iyon. Sinasadya niyang hayaang mangyari to. Akala niya makakatakas siya pagkatapos niyang sirain ang buhay ko. Puwes, nagkakamali siya. Ako pa rin ang legal na asawa niya. Ang mga ari-arian niya, sa akin din. Pumara sila ng taxi. Kailangan pang kalkalin ni Dante ang kanyang bulsa para sa natitirang barya na sukli mula sa toll gate na eksaktong sapat lang pamasahe patungo sa opisina ng catering business ni Carmela na hindi naman masyadong kalayuan. Habang nasa biyahe, nagpaplano na si Dante ng mga sasabihing mura at pambabastos. Kakasuhan niya si Carmela. Papahiyain niya ito sa harap ng mga empleyado nito. Pipilitin niyang bumili ng bagong bahay si Carmela para sa kanila. O kahit rentahan sila ng mamahaling kondo ngayong araw. Huminto ang taxi sa harap ng isang 3 palapag na gusali na may bagong pintura at maayos na hitsura. Isang malaking signboard na may nakasulat na Carmela's Kitchen, Event Styling ang nakasabit sa itaas. Sa parking lot, nakaparada ang mga malilinis na sasakyan ng kumpanya. Isang kabalintunaan sa kasalukuyang sitwasyon ni Dante. Kinaladkad ni Dante ang kanyang maleta papasok. Sinipa niya ng malakas ang glass door ng lobby na ikinagulat ng receptionist na nag-aayos ng mga dokumento. Nasaan si Carmela? Tawagin mo ang boss mo ngayon din, sigaw ni Dante. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong opisina. Napatigil ang ilang empleyado sa pag-aayos ng mga lunchboxes. Nakilala nila si Dante, ang asawa ng kanilang boss na paminsan-minsan lang nagpapakita kapag nanghihingi ng pera. Ngunit nagulat sila nang makita ang magulo nitong hitsura at amoy pawis. Pasensya na po, Sir Dante. May bisita po si Ma'am Carmela, takot na sagot ng receptionist. Wala akong pakialam, asawa niya ako. Pilit na naglakad si Dante papunta sa hagdanan patungo sa second floor. Kasunod si Nanay Lucila na walang tigil sa pag-angal dahil sa masakit na binti. Ngunit huminto ang mga hakbang ni Dante sa dulo ng hagdanan. Sa itaas na palapag, nakatayo si Carmela. Napakakalmado, napakaganda, at puno ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng maroon na dress na bumabagay sa kanyang katawan. Nakabuo ng buhok niya at mukhang napakasigla ng kanyang nagliliwanag na mukha. Tiningnan niya sina Dante at Nanay Lucila mula sa itaas, na parang isang reyna na nakatingin sa mga naghihirap niyang nasasakupan na nagre-rebelde. Hindi mo kailangang sumigaw, Dante. Lugar ito para magtrabaho, hindi gubat, malamig na sabi ni Carmela. Wala kang utang na loob, singit ni Nanay Lucila mula sa likuran ni Dante. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang bahay ko, giniba at naging patag na lupa. Alam mo na nangyari iyon pero wala kang ginawa. Siguradong nakipagsabuatan ka sa mga tao sa bangko para pahirapan kami, tama? Umabante si Dante ng isang hakbang. Itinuro ang mukha ni Carmela. Kailangan mong magbayad, Carmela. May praka. Hida ba? I-book mo kami ng hotel ngayon din at i-transfer mo sa akin ang budget natin sa pagkain. Lahat ng credit card ko ay cut off na dahil hindi mo binayaran ang utang ko nitong nakaraang buwan. Tumawa si Carmela. Isang tawa na tuyo at nakakatusok. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang tunog ng kanyang stiletto na nagtatak-tak-tak ay nakakapangilabot. Bayaran ka? Ulit ni Carmela. Huminto siya 2 hakbang bago si Dante. Tinitigan ang asawa niya sa mata ng walang anumang takot. Sa anong dahilan ako magbabayad? Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa tatay mo. Ang utang ay nakapangalan sa iyo. Ang pumirma sa kontrata ng loan ay ikaw. Ang gumamit ng pera para sa kasal mo at sa luho ninyo ay ikaw. Ngayon, nasaan ang pananagutan ko? Asawa mo ako. Ang ari-arian natin ay ari-arian din nating magkasama. Bulyaw ni Dante. Mali. Mabilis na putol ni Carmela. Ang prenuptial assets at ang perang nanggaling sa sariling pawis na naka-separate account ay hindi itinuturing na conjugal property. Lalo pat gumawa ka ng isang kriminal na hakbang. Tinaas ni Carmela ang kanyang kanang kamay. May hawak na brown envelope. Ibinato niya ang envelope na iyon sa dibdib ni Dante. Basahin mo yan! Sinalo ni Dante ang envelope. Nanginginig ang kamay niya nang buksan ito. Hindi pera ang nasa loob, kundi 2 mahahalagang dokumento.
Ang unang dokumento ay papeles para sa annulment. Ang ikalawa ay ang forensic report para sa kanyang pirma. Nanlaki ang mga mata ni Dante habang nagbabasa. Nakalakip doon ang resulta ng pagsusuri mula sa PNP Crime Laboratory na nagpapatunay na ang pirmang nakasulat sa pangalan ni Carmela Macalintal sa Bangko de Yaman ay pineke at hindi tumutugma. Ang mukha ni Dante, na kanina ay mapula sa galit, ay naging kasing puti ng papel. Namuo ang malalaking patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Akala mo ba, Dante? Mananahimik lang ako nang malaman kong nawawala ang titulo. Bumulong si Carmela at inilapit ang kanyang mukha kay Dante. Kumuha agad ako ng abogado sa unang araw pa lang ng pag-alis nyo. Nakapag-ipon na kami ng sapat na ebidensya. Pineke mo ang pirma ko para isangla ang bahay na iyon. Article 172 iyan ng Revised Penal Code, Falsification of Public Documents. Ang parusa niyan, 6 na taong pagkakakulong. Nanlambot agad ang mga tuhod ni Dante. Ang banta ng pagkakakulong ay mas nakakatakot kaysa sa maging pulubi sa kalye. Si Nanay Lucila, na walang kaalam-alam sa batas pero naintindihan ang tono ni Carmela, ay nagsimulang mataranta. Anong ibig sabihin nito, Carmela? Huwag mo namang takutin ang asawa mo. Ipakukulong mo ba si Dante? Hindi ako, Nanay. Ang batas. Kalmadong sagot ni Carmela, habang nakahalukip-kip ang kanyang mga braso. Malamang ay kontento na ang bangko dahil nabenta nila ang lupa. Pero kapag inireklamo ko sa NBI at kapulisan ang pamemeki ng pirma na ito, hindi sa hotel matutulog si Dante, kundi sa isang malamig na selda. Nabitawan ni Dante ang envelope. Naglaho ng tuluyan ang kanyang kayabangan. Naintindihan niya ang isang bagay. Hawak ni Carmela ang alas na kayang tapusin ang buhay niya. Carmela, ang boses ni Dante ay naging isang daing ng pagmamakaawa. Huwag naman ganito, Carmela. Nagkamali lang ako. Pag-usapan natin to ng maayos. Kaya ko namang ipaliwanag. Nadesperado lang talaga ako sa negosyo. Negosyong magpakasal ulit? Direktang sagot ni Carmela. Huwag ka nang magsinungaling, Dante. Nakita ko na lahat ng pictures ninyo sa kasal. Napakarangya. Sayang lang, no? Isang araw lang ang party, pero babayaran mo ng buong buhay mo. Lumingon si Carmela sa guwardiya ng opisina niya na kanina pa nakastandby sa pinto. Kuya Ruel, paki-escort na lang tong mga bisitang to palabas. Nakakaabala sila sa mga nagtatrabaho ko rito. Teka, Carmela, teka. Biglang napaluhod si Nanay Lucila at niyakap ang binti ni Carmela. Ang luha ng buwaya ay nagsimulang tumulo. Patawarin mo na kami, Carmela. Nagkamali kami. Huwag mo kaming paalisin. Wala kaming matitirhan. Masakit na ang paa ko at hindi pa kami kumakain simula kaninang umaga. Tiningnan ni Carmela ang matandang babae na noon ay palaging nang iinsulto sa kanya. Dati, madaling lumambot ang puso ni Carmela at ibibigay agad ang lahat, pero bumalik sa kanyang alaala ang caption sa Facebook story ni Nanay Lucila. Nararapat lamang sa iyo ang lahat ng ito. Dahan-dahang hinila ni Carmela ang kanyang paa mula sa pagkakayakap ni Nanay Lucila. Pasensya na po, Nanay. May DSWD shelter sa kabilang kalsada. Libre ang pagkain at tulugan doon. Ang lugar pong ito ay para sa mga taong nagpapakahirap magtrabaho, hindi sa mga linta. Malamig na sabi ni Carmela. Ang lupit mo, Carmela! Sigaw ni Dante. Sino kaya ang mas malupit? Ang taong inayos ang buhay niya o ang asawang lihim na nakipagsabwatan sa pagkuha at pagsangla sa bahay na inuuwian ng asawa niya para lang sa ibang babae? Matalim na sagot ni Carmela. Oo nga pala. Isa pa, Dante. Ang first hearing natin sa korte para sa annulment ay next week na. Pumunta ka. Kung hindi ka pupunta, at kung susubukan mo pa akong guluhin, sa mismong araw na yon papasok ang kaso mo sa pulisya. Tumalikod si Carmela, umakyat muli sa hagdan na nakataas ang noo. Hindi na siya lumingon pabalik, kahit naririnig pa niya ang paghagulgol ni Nanay Lucila at ang nagpipigil na mga sumpa at pagmumura ni Dante. Si Kuya Ruel at ang 2 bouncer mula sa warehouse ay lumapit kina Dante. Tayo na po, sir. Baka gusto niyo pong lumabas ng maayos o kaladkarin na namin kayo. Seryosong sabi ni Kuya Ruel. Tiningnan ni Dante ang papalayong likod ni Carmela. Naisip niyang talo na siya ng buong buo. Hindi lang niya nawala ang kanyang bahay at asawa na totoo at tapat, kundi nawala rin ang kanyang kalayaan. Ang banta ng pagkakakulong ay bumabagabag sa kanya na mas nakakatakot kaysa kahit anong multo. Humihingal na umakay palabas si Dante sa nanay niya. Sinunog sila ng sikat ng araw ng alas 5, nang walang awang patungo sa mainit na bangketa. May daladalang mabigat na maleta na naglalaman ng mga party dress na wala ng silbi.
Nakaupo sina Dante at Nanay Lucila ng tahimik. Dumadaan ang mga mamahaling sasakyan sa harap nila. Abala ang mga tao. Walang may pakialam sa mga dating mayayaman na ngayoy wala nang natira, kundi utang at pagsisisi. Saan tayo matutulog ngayong gabi, Dante? Mahinang tanong ni Nanay Lucila. Garalgal ang boses sa pag-iyak. Tiningnan ni Dante ang langit na nagkukulay kahel na. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang coat. Wala. Ang laman na lang ng kanyang wallet ay mga plastic na credit card na wala ng bisa. Dito muna tayo sa saradong tindahan sa kabila. Itinuro ni Dante ang isang bakanteng pwesto sa kabilang kalsada hanggang makaisip ako ng paraan para makatakas sa mga pulis. Ang gabing iyon ay naging unang gabing naranasan ni Dante at Nanay Lucila ang matinding lamig ng simoy ng hangin sa gabi sa kalye ng Maynila, walang makapal na kumot at walang aircon. Habang sa itaas na palapag ng kanyang gusali, ipininid ni Carmela ang mga kurtina, inikot ang kandado ng nakaraan niya, at ngumiti nang tanggapin niya ang isang bagong bukas na pag-aari niya ng lubos. Medyo makulimlim ang langit ng Maynila ng hapong iyon, tila nakikidalamhati sa kinahinatnan ng dalawang tao na nakaupo ngayon sa gilid ng bangketa, malapit lang sa lote na pinagwasakan ng kanilang marangyang bahay, na ngayon ay patag na lupa na lamang. 3 araw na ang nakalipas mula sa madramang pagpapalayas sa opisina ni Carmela. 3 araw na pakiramdam ni Dante at Nanay Lucila ay tila 3 taon. Ang malaking maleta na puno ng mga mamahaling damit para sa party at ang suit para sa kasal na dati ay kanilang pinagmamalaki ay naging isang mabigat na pasanin na kailangan nilang hilahin kung saan-saan. Ang mga barya na sukli mula sa taxi ay naubos na para pambili ng tinapay at bottled water. Nakakaawa ang kanilang hitsura. Ang mamahaling suit ni Dante ay gusot, marumi, at amoy pawis dahil ito rin ang ginamit niya pantulog sa bangketa ng abandonadong gusali. Ang mukha ni Nanay Lucila, na dati ay laging blooming dahil sa mahal na clinic treatments, ay naging maputla, oily, at puno ng mga pantal dahil sa kagat ng lamok. Wala na ang kapangyarihan at kayabangan. Dante, gutom na ako. Daing ni Nanay Lucila. Ang kanyang boses ay nanginginig at mahina. Hinawakan niya ang tiyan niyang kumukulo. Nasaan na ang pangako mo? Sabi mo kakain tayo ng masarap. Sabi mo mayaman si Danica. Pagkarinig ng pangalang Danica, muling nag-apoy sa galit si Dante. Simula nang mangyari ang eskandalo sa tapat ng bakanteng lote, hindi na makontak ang numero ni Danica. Blocked na rin si Dante sa lahat ng social media accounts nito. Nawala siyang parang bula kasama ang diamanting wedding ring na binili gamit ang credit card ni Dante na ngayon ay hindi niya mabayaran. Sinubukan ni Dante buksan ang cellphone niya na 1% na lamang ang baterya. May isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang video. Binuksan niya ito habang nanginginig ang mga kamay. Sa basag na screen ng cellphone, nakita niya ang mukha ni Danica. Nakasakay ito sa isang bukas na sports car. Katabi ang isang matandang kalbo na may malaking kwintas na ginto. Hi Dante, ang asawa kong pulube. Bati ni Danica na tumatawa sa video. Thanks sa bakasyon ha. Sayang lang, feeling mayaman ka lang pala. Oo nga pala, huwag mo na akong hanapin. May bago na akong sponsor, at totoong mayaman ito, hindi katulad mong lubog sa utang. Bye! Natapos ang video, namatay ang cellphone ni Dante dahil na-drain ang baterya. Aarg! Sumigaw si Dante nang may matinding pagkadismaya. At ihinampas ang cellphone niya sa semento kaya nadurog ito ng tuluyan. Bakit Dante? Anong sabi ni Danica? Natatarantang tanong ni Nanay Lucila. Umalis siya, Nay. Ginamit niya lang ako. Dinala niya rin ang mga alahas. Sinabunutan ni Dante ang sarili niya. Tapos na tayo, Nay. Ubus na tayo. Sa gitna ng pag-aaway na iyon, isang itim na SUV ang mabagal na huminto eksakto sa harapan nila. Unti-unting bumaba ang tinted na bintana sa likod. Ang malamig na simoy ng aircon ay tumama sa mainit at pinagpapawisang mga mukha ni Dante at Nanay Lucila. Sa loob ng kotse, nakaupo si Carmela. Nakasuot ng salamin at mukhang sariwang-sariwa, mabango, at napaka-classy. Tumingin siya sa kanila hindi na may puot, kundi may blangkong titig. Titig ng isang taong nagmamalasakit sa walang kwentang estranghero. Carmela, sigaw ni Nanay Lucila. Nabuhayan siya ng pag-asa. Gumapang siya papunta sa pintuan ng kotse. Walang pakialam kung masugatan man ang tuhod niya sa aspalto. Carmela, tulungan mo ako. Alam kong mabuti kang tao. Siguradong hindi mo kayang makita ako sa ganitong kalagayan. Isama mo na ako pauwi anak. Pangako, magpapakatino na akong biyanan sayo. Tumayo rin si Dante at lumapit. Nangingilid ang luha sa mga mata niya.
Carmela, parang awa mo na. Nagkamali lang ako, iurong mo na yung kaso. Pangako, gagawin ko lahat para mabayaran ang utang ko sa'yo, kahit anong trabaho. Huwag mo lang akong ipakulong. Tinanggal ni Carmela ang kanyang shades. Tinitigan niya si Nanay Lucila na nagmamakaawa sa aspalto, pagkatapos ay tumingin kay Dante na tila isang lubos na natalo. Umuwi? Mahinang tanong ni Carmela. Nakalimutan niyo na ba? Wala na kayong bahay na uuwian. At tungkol doon sa kaso, binigyan ni Carmela ng signal ang driver niya. Iniabot ng driver ang isang brown envelope kay Dante mula sa bintana. Subpoena yan galing sa prosecutor's office. Umattend ka bukas. Kapag hindi ka pumunta, ipapa-warrant of arrest ka na. Malamig na sabi ni Carmela. Nanginginig na tinanggap ni Dante ang envelope, nang hihina ang mga tuhod niya. At isa pa, dagdag ni Carmela. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng ngiti na may maraming kahulugan. Nanay Lucila, tandaan mo yung caption mo sa Facebook story mo. Maganda yon, nakaka-inspire. Natahimik si Nanay Lucila, namutla ang mukha niya habang naaalala ang sariling kayabangan. Ipinagpatuloy ni Carmela habang ginagaya ang tono ni Nanay Lucila noong araw na iyon. Maligayang pag-enjoy sa bago ninyong buhay. Nararapat lamang sa inyo ang lahat ng ito. Nang hindi na hinihintay ang kanilang sagot, itinaas ni Carmela ang bintana ng sasakyan. Sarado na ang bintana. Ang maitim na tint ay humati na sa maayos at komportableng mundo ni Carmela sa impyernong mundo ni Dante. Umusad na ng mabilis ang SUV, naiwan ang alikabok sa kalye na tumama sa mga mukha ni Dante at Nanay Lucila. Sa loob ng kotse, napasandal si Carmela ng komportable. Hindi na siya lumingon pabalik. Para sa kanya, ginagamit lang ang side mirror at rear view mirror sa pagmamaneho, hindi para silipin pa ang nakaraan na matagal na niyang itinapon sa basurahan. Tumingin na siya sa kanyang hinaharap patungo sa isang maluwag na daanan. Sa kalsadang iyon na maingay, bumagsak at naupo si Dante habang yakap-yakap ang sulat mula sa korte. Habang si Nanay Lucila naman ay umiiyak ng malakas dahil pinagsisisihan niya ang kanyang kasakiman, ngunit lagi namang nasa huli ang pagsisisi. Patag na ang marangyang bahay nila, nawala na ang kayamanan nila, at ang taong lubos na nagmahal sa kanila ay tuluyan na silang iniwan. Ipinagpalit nila ang ginto sa bato, at ngayon, ang batong iyon ang mismong pumukpok sa mga ulo nila. Ngumiti si Carmela. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Wakas. Maikling aral sa kwento. Pahalagahan ang katapatan ng iyong asawa. Huwag mo siyang itatapon kapag maginhawa na kayo, lalo pat siya ang kasama mo mula sa pinakababa hanggang sa taas. Huwag maging ganid. Ang pagiging mukhang pera at pagpapanggap sa marangyang pamumuhay ay ikakasira lang ng sarili mong buhay. Totoo ang karma. Mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa laban sa ibang tao dahil kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo, malamang ay mas matindi pa at mas masakit.